Chen Hai, paggising mo, wag nang magpanggap. Utang na 100,000. Kailangan mong magbigay ng paliwanag ngayon. Kagagaling lang niya gising. Huwag niyo siyang pilitin agad-agad. Sa loob ng 3 araw, magbabayad muna kayo ng 100,000. Hindi maipapalabas. Kaya gagamitin ko ang lumang bahay bilang pantubos. At pati na rin ang buy of gold. Sa loob ng 3 araw, babayaran ko muna ang 100,000. Bago ko bayaran, huwag niyong hawakan ang lumang bahay. Huwag niyong galawin ang buy of gold. Sige, maghihintay ako ng 3 araw. Hindi mo na magagawang ilabas iyon sa oras. Huwag mo nang hayaang ang nanay mo ang umiyak para sa'yo. Hi Z, ito na lang ang natira sa bahay. 3 araw, 100,000. Saan ka kukuha niyan? Inay, tanggapin mo na. Dahil gising na ako. Hindi nila kailangang kunin ang bahay nila. Ang sistema ng Dingguan Hai ay maaaring matukoy ang lokasyon ng mga kalakal sa dagat. Hindi niya nakikita. Nasira ang utak ko. Kahit totoo o hindi, kailangan kong maglakas loob ngayon. Huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang gagawa ng gulo. Hindi ako gagawa ng kalokohan. Pupunta ako para kunin ang pagkakataon. Walang paninda si Chen Hai dito ngayon. Huwag kang magmadaling magkamali. Ay, ang batang lalaki ni Chen ay dumating na para manghuli ng isda. Bakit hindi na binibilang ang mga account? Binago na nilang bilangin ang mga hita ng alimango. Hindi na natin kailangang pakialaman sila. Magmadali kang maghanap ng paninda. Ganito kalaki ang alimango. Sapat na taba. Ngayon, ang unang kita ko. May katiyakan na. Haisang, tingnan mo yung daan sa mga bato. Kalahati na itong nababasa. Kung hindi tayo aalis, kailangan nating lumangway pabalik sa dagat. May mga kalakal pa dito. At mahalaga ito. Pero masyadong mabilis ang pagbabalik nito. 10 minuto lang. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pang bumaba. Tama bang makipag-agawan sa akin dito? Talaga bang gusto mong bumaba? Tingnan mo ang daan sa mga bato. Kalahati na itong nalunod. Huwag lumubog ng malalim. Dumaan lang sa gilid. 10 minuto lang. Kapag lumampas, umalis na. Noong nakaraang taon si Wang Laosan. Dito siya nawala. Natagpuan ang bangkay 3 araw pagkatapos. Huwag mong ipagpalit ang buhay mo. Hindi ako naglalaro. Nakita ko na. Ang bula ay umiikot pa kaliwa. Ang madilim na agos ay nasa kaliwa. Ang mababaw na kanal sa kanan ay pwedeng lagyan ng pain. Hindi pwedeng ilubog ang paa. Talagang nahawakan niya. Kailangan kong sabihin kay Kuya Mankang. Nakaangat ka sa taas, hinihila ang tali. Kung matutumba ang paa ko. Huwag magtanong, diretso lang ang hila. Kung magpapakaangas ka, pipilitin kitang hilahin pabalik. Talagang may laman ito. Talagang sea urchin. Ang laki pa nito. Kung dalhin ito sa bayan, hindi ito mas mababa sa mga blue crab. Huwag kang pumunta sa kaliwa. Doon, ang tubig ay umaatras. Huwag mo akong takutin. Hilahin mo ako. Lumuhod, ibaba ang timbang. Ako, magbibigay ng pera. Bibili ako ng isang sea urchin mo. Ibibigay ko sa anak ko para matikman. Sa'yo na ang pagsubok sa ilalim ng daloy. Huwag mong ipalit ang buhay para lang sa pagkain. Tama na, Zai, sapat na ang nakuha natin. Pagkatapos mabawi ang huling pugad, aalis na tayo. Sinasabi mo na ito ang huling pagkakataon. Ay, talagang ito na ang huling pagkakataon. Kung mawala ang kargamento, pwede pa itong mahuli ulit. Pero ang tao, hindi pwedeng mawala. Mag-hire ka muna ng tao. Nakuha na talaga natin, Haizi. Magkano kaya ito mabebenta? Punta sa bayan. Nasa kamay na ang pera. Doon lang natin ito maituturing na atin. Kuya Mankang. Nakakuha na naman siya ng isang balde ng sea urchin. At yung malaking alimango. Ilang tao sana yon? Hindi na tama ang tingin niya. Hayaan mong magbenta siya. Ganito lang ang gagawin mo.
Yung may apelidong Zhao. Palagi ba siyang sumusunod sa kanya? Mas masigasig pa kaysa tunay na magkapatid. Kailangan siyang putulin. Unahin mong putulin ang mga tao sa paligid niya. Haizi, sabihin ko sa'yo. Kung talagang maibabalik ang perang ito ngayon, makakapag-enjoy ako ng 3 araw, uy. Palagi akong may pakiramdam na may mali. Anong tinitingnan mo? Walang tao sa likod, ah. Dahil walang tao, diyan nagiging kakaiba. Hindi na tayo dadaan sa malaking daan. Sundan mo ako ng 10 hakbang. Iwanan mo ang bariles. Punta tayo sa bayan para magbenta. Parang nag-aaway lang ang dating. Ang mga bagay na ito ay hindi lang pera. May mga tao na ayaw na maibenta natin ito. Medyo alerto. Bakit ka sumusunod sa kanila? Lumayo ka. Huwag makialam. Kung hindi dahil kay Chen Hai kanina, wala na ako ngayon. Kung gusto mong saktan siya, magsimula ka sa akin. Yung mga nang-aasar sa'yo kanina umaga, ngayon nagbabantay pa para sa'yo. Magmadali ka na. Benta na bago magtanghali. Sa pinakamataas na presyo. Anong bibilhin mo? Live na alimango, sariwang sea urchin. Kakaakyat lang ng Jin Shabay. Boss. Fresh itong bagay. Maganda ang laki. Paano mo gustong ibenta? Buhay na alimango sa presyo ng buhay. Sinigang na sea urchin sa presyong sariwa. Kung kukunin mo sa karaniwang presyo, uuwi na ako agad. Huwag mong itaas masyado ang boses, Haizi. Paano kung hindi sila tumanggap? Nawawala ang stock, huwag ka agad magpanik. Alam mo kung maganda ang produkto, nasuri mo na ang presyo. Alam mo kung bagay ito sa'yo o hindi. Isa kang mangingisda. Marami kang alam. Sa negosyo, mahalaga ang produkto at ang tamang oras. CJ, kunin ang tamang presyo ng kalakal. Kung may ganitong klase pang produkto sa hinaharap, ibigay muna ito sa akin. Pero kung pang matagal ang supply, kailangang pag-usapan ang mga patakaran. Haizi, totoo ngang naibenta na. Kayang Z, huwag munang magmadali. Sabi mo kanina, ano ang ibig sabihin ng long-term supply? Hindi pwede tanggapin itong produkto na ito. May utang siya sa pamilya niya. Kailangan niyang ibigay muna ang pera mula sa pagbebenta. Talagang naabot mo pa ito. Kuya, maganda ang produkto nito. Ngunit sa sitwasyon sa bahay niyo, hindi ko na kailangang makialam. Para sa batch ng mga kalakal na ito, babayaran ito sa karaniwang presyo. Ang pagkakaiba ay ilalagay ko sa iyo. Pagkatapos ng 3 araw, magdadala ako ng pangalawang batch na mas maganda. Sa tingin mo ay sulit, kunin mo ang pagkakaiba ng presyo ngayon. Sa tingin mo, hindi ito sulit. Huwag mo nang isipin yan. Si Chen Hai ay nagbibigay ng supply sa Jin Shabay ng matagal na. Babayaran agad ang mga nasa stock. Naghihintay ako ng iyong mga kalakal sa loob ng 3 araw. Nakausap na. Bakit ka hindi nangolekta ng tamang halaga? Malamang ay makakakuha pa. Ang hindi nakuha ngayon ay hindi sayang. Ito ay hakbang patungo sa tagumpay. Ang daan ni Liu Guoliang. Kailangan munang buksan. Yung tao ba ay kasama kanina? Sobrang kakaiba ngayon. Bangka ng pamilya Laosun. Nakabook na lahat ng barko ni Wang Mazi. May ibang tao na kumuha. Kahit anong halaga, ayaw ipaupa. Sino kaya ang may ganitong yaman? Hindi ko alam. Narinig ko lang na may apelidong Chen. Baka si Chen man kang iyon. May mga kargamento at mga order ako. Pero walang bangka. Paano may papadala ang kargamento sa 3 araw? Dakyang, hindi mo ba sinabi dati? Na may kakilala ka sa pantalan. Meron nga, pero matagal na siyang hindi naglalayag. Sige, hanapin natin siya. Hindi lang sa Jin Shabay may mga bangka. Siya nga, si Tiokin. Dati, nakasama ko na siyang maglayag. Pero matagal na siyang hindi lumabas sa dagat. Tara, tanungin natin. Dakyang, bakit ka nandito sa bayan? Tito Kin, gusto ng kaibigan kong umupa ng bangka. Sa loob ng 3 araw, magdadala ng isang kargamento ng mga produkto mula sa dagat sa bayan. Hindi ko pa upahan ang barkong ito. Hindi natatakbo at hindi rin nagpapahiram. Pwede namang pag-usapan ang presyo. Hindi ito tungkol sa pera. Ang ibigay ang barko sa mga hindi marunong sa dagat ay parang ibigay ang buhay. Ayaw kong gumawa ng ganitong masamang bagay. Ang barkong ito ay kayang tumakbo.
Luma na ang kalawang sa kanan na bahagi ng bangka. Kailangan mong muli itong tahiin bago umalis. Kung hindi, kapag may malakas na alon, pwedeng pumasok ang tubig. Alam mo ang tungkol sa bangka. Medyo alam ko. Hindi ko ginagawang sugal ang bangka mo. Gumagawa lang ako ng isang transaksyon. Kung hindi ka kampante, pwedeng sumama ka sa bangka. Bilang karagdagan, kung may benta, isasama kita. Ikaw, batang lalaki. Hindi ka parang humihiram ng bangka. Ang paghiram ng bangka ay nakasalalay sa reputasyon. Ang paggawa ay nakasalalay sa mga patakaran. Kung alam mo ang mga patakaran, makikipag-usap ako sa iyo tungkol sa mga patakaran. Kapatid na Manong, pumunta sila sa pantalan ng bayan. Naghanap sila ng matandang mangingisda na may apelyidong Qin. Mabilis ang reaksyon ni Chen Hai. Sige, pupuntahan ko na rin ang bangka. Hindi na kailangan. Kaya niyang maghanap ng bangka. Ibig sabihin, hindi siya mapipigilan ng bangka. Kung gusto mong putulin siya, dapat si Zhao Daki ang gawin mo. Tia, matagal na ang utang niyo sa amin. Sapat na ang tagal. Ngayon, bayaran niyo na. O kaya, ipapadala namin si Zhao Dakiang para magtrabaho sa bahay ni Chen Mankang ng 3 araw bilang bayad. Pumunta si Dakiang at Chen Hai upang magbenta. Wala siya sa bahay. Maghintay na lang tayo na bumalik siya. Pinindot niya ang fingerprint. Huwag kang pumunta kahit saan sa loob ng 3 araw. Di ba't para kay Chen Hai ito? Pagkatapos ng 3 araw, sasama ako sa barko. Kung magpapasya kang mag-utos ng walang utos, diretso kong ibabalik ang barko sa lugar. Mga bagay sa dagat. Sino ang may katwiran, siya ang susundin. Nagawa na. Dakiang. Bumalik ka na. Nahaharang ang nanay mo ng mga tao ni Chen Mankang. Sa bahay. Kinuha nila ang lumang utang. Pinipilit siyang maglagay ng daliri sa tinta. Sabi na kailangan mong pumunta sa bahay ni Chen Mankang para magtrabaho ng 3 araw kapalit ng utang. Kung may mangyari sa nanay ko, sasabihin ko sa kanila. Huwag kang magulo, umuwi ka na. Huwag pumirma, huwag maglagay ng daliri. Hintayin mo lang ako. Ikaw. Sasabihin ko kay Kyokin at pupunta na ako. Tandaan mo, ano man ang sabihin nila, hintayin mo ako. Bitawan mo ang nanay ko. Saktong dumating ka. Kausapin mo ang nanay mo. Pupunta ako sa bahay ni Chen Mankang para magtrabaho ng 3 araw. Tumingin ka lang. Sa resibong ito na tumataas ang interes. Huwag, Dakiang. Huwag kang magsalita, ako na ang bahala. Maghihintay ako ng isang tao. Sino ang hinihintay mo? Si Chen Hai. Ito ay usapin ng pamilya Zhao mo. Hindi iyon kanya. Siguradong darating siya. Siguradong darating siya. Hintayin mo siya, may utang pa siyang 1,000,000. Anong gagamitin para iligtas ang pamilya mo? Haizi. Chen Hai, ito ay usapin ng pamilya Zhao. Wala kang kinalaman dito. Kinuha mo ang card ni Zhao Dakiang sa akin. Kaya may kinalaman ito sa akin. Magkano ang puhunan? Kailan mo ito hiniram? Paano kinuwenta ang interes? Sabihin mo ng malinaw sa harap ng lahat. Nandito ang utang. Huwag kang magpanggap na alam mo. Ang resibo ay makakapagpatunay na umutang ng pera. Hindi ito makakapagpatunay. Kung anong gusto mong idagdag, idagdag mo. Huwag mong galawin ang kamay ng nanay ko. Alam ko ang utang na ito. Noong mga panahong iyon, ang inutang ng pamilya Zhao ay 300. Hindi ito 3,000 na sinasabi mo. Bakit ka nakikialam? Hindi ako makikialam, magpapatotoo ako. Puhunang 300. Ayon sa napag-usapan noong araw, interes. Ako ang nagbayad muna para kay Dakiang. Naiwan ang pera sa ihina ito. Sabi mo, bayad na, bayad na. Kung ayaw mong tanggapin, ibig sabihin, hindi mo talaga hinahanap ang pera. Si Zhao Dakiang itong tao. Nakatutok ang mga kapitbahay. Nailabas na ang pera. Kung hindi pa ito kukunin, hindi na ito makatarungan. Ay, Chen Hai, kaya mong ipagtanggol siya ngayon. Ngunit hindi mo siya maipagtatanggol sa mga bagay sa loob ng 3 araw. Sige, tingnan natin sa loob ng 3 araw. Nye. Haizi, babayaran namin ang perang ito sa hinaharap. Tita, dahan-dahan lang sa usapan tungkol sa pera. Sama ka kay Dakiang.
Hindi ko maaring. Hayaan na ang pamilya niya ay pinapahirapan ng iba. Haizi, simula ngayon. Saan ka pupunta, susunod ako. Nakareserve ang barko para sa iyo sa loob ng 3 araw. Sasama rin ako sa barko. May isang matandang pagong sa hilagang suburb. Sobrang laki nito. Nakita ko na ang pagong na iyon noong bata pa ako. Taon-taon, sa panahong ito, nandyan lang sa hilagang suburb. Sabi ng mga tao sa nayon. Ito ay isang lumang tahanan sa hilagang suburb. Sa wakas ay dumating na ang sistema. Doon sa lugar ng matandang pagong. May mga itim na isda sa ilalim. Ang bagay na ito ay hindi kapansin-pansin ngayon. Ngunit sinabi ni Liu Guoliang na ang itim na isda ay maaaring tuyuin at maibenta sa labas ng probinsya. Ang mga kalakal ni Daki ang pagkatapos ng 3 araw. Bilang karagdagan sa mga asul na alimango at sea urchin. Magdadagdag tayo ng isang batch ng black hairfish. Mahirap hulihin ang black hairfish na iyon. Nasa ilalim ng malalim na tubig at madilim na mga reef. Huwag pilitin ang paghuli. Sumusunod ang black hairfish sa mga matatandang pagong dagat. Ang matatandang pagong dagat ay nasa hilagang suburb. Nasa ilalim ng hilagang suburb ang mga isda. Alam mo na ang tungkol dito. Madami ka nang nakinig sa dagat. Sasabihin sa iyo ng dagat kung nasaan ang mga bagay. 3 araw mula ngayon, unang ihahatid ang mga kalakal. Kapag natapos na ang paghahatid, sasakay ako ng bangka at dadalhin kayo sa hilagang suburb. Sinabi mo kagabi na magdamag ang itim na isda. Hindi ako nakatulog ng maayos sa uwi. Talagang sobrang mahal nitong bagay na ito. Sa ilalim ng North Suburb puno ng mga batong nakalubog. Hindi maganda ang pagbaba, masisira ang bangka. Masyadong malapit ay delikado rin. Kaya hindi pwedeng pilitin. Sumunod sa mga batong gamit ang itim na isda. Kapag nagulat, lalangway sa ilalim. Antayin muna nating gumalaw si Lola Turtle. Kapag gumalaw siya, susunod ang mga isda at magpapalit ng pwesto. Tama, gumalaw nga sila. Talagang may isang grupo sa dagat. Gaano karami ang mahuhuli natin ngayon? Dahan-dahan lang, huwag masyadong mabigat ang hulog. Medyo nagdudumi ang kulay ng tubig. Sa ilalim ng reef, bumalik ka na. Kung tatawag na ako, huli na. Mabilis ang mata mo. Tumaas na, tumaas na. Tumaas na talaga. Chenhai, ang galing ng ilong mo. Walang benta, saan ka man pumunta. Hindi naman sa inyo ang hilagang suburb. Sino mang makakita, may bahagi. Maihiya pa ba kayo? Kakatapos lang naming maghuli. Tapos kayo, nandyan na agad. Gusto lang nilang takutin ang isda. Baka tumakas na ang isda. Ihila na ang lambat. Hindi na susundan. Kaya hindi pa rin sayang. Nakatakas na ang isda, pwede pa rin hanapin. Kung sila o Haise, mapipilitan na hindi na babalik sa North Suburbs. Magkakahiwa-hiwalay na ang mga isda dito. Chenhai, bakit mo hinaharangan ang barko ko? Hindi ka naman nandito para manghuli ng isda. Nandito ka para guluhin ang dagat. Sa hilagang suburb na ito. Kung masisira mo ito, wala nang sinuman ang magkakaroon ng supply. Huwag kang magpanggap na mabait. Takot ka lang. Nakukunin namin ang iyong isda. Nasa dagat ang isda. Sino man ang may kakayahan, siya ang kukuha. Pero kung sirain mo ang daan sa dagat, sinasaktan mo ang kabuhayan ng lahat. Hindi dapat magulo ang hilagang suburb ng Zhanghu. Alam ng mga nakatatanda ang patakarang ito. Umurong ka. Sapat na ang mga isda. Sapat na para tingnan ni Boss Liu ang mga kalakal. Una, ipadala kay Liu Ji. Hayaan siyang suriin ang mga kalakal. Pag-usapan ang presyo ng tuyo. Ayaw niyang ipasa kay Jiao Bei, di ba? Bro, parang itinapon mo ang lambat. Papalayo sa matandang pagong. Hintayin ang alon na mahuli ang mga paa ng pagong. Tingnan natin kung paano siya makakapagprotekta. Hay tao. Itong itim na isda. Kung maibebenta ito sa labas ng probinsya. Ayos na ang mga produkto natin sa loob ng 3 araw.
Una, hayaan mong suriin ni Liu Guoliang ang mga produkto. Basta't aprobado niya. Bubukas na ang daan. Si Haije, ang matandang pagong, hindi na makagalaw. Naku, si Confan. Hindi ba iyon kanina? Nalumutang na lambat ni Zhang Hu. Yung salot na si Zhang Hu. Ngayon, hindi pa lubos na tumaas ang tubig. Pero kailangan magmadali. Kapag naikot ang lambat, madaling maipit ang tao. Ang agos ay pumasok sa yungib. Kapag lumabas, mabilis ang pag-ikot. Ang mga bumababa ay huwag magulo. Mas magulo, mas madaling mahuli sa lambat. Huwag kang padalos-dalos, Haizi. Ngayon, nakuha na natin ang itim na isda. Ihatid muna ang kargamento bago ang iba. Ang isda, pwedeng ibenta, hindi pwedeng maghintay. Itaas mo ang tali sa akin. Ikaw at si Uncle Qin, tingnan ang tali. Kung biglang humupa ang tali, ibig sabihin na itulak ako ng alon palayo. Nasnap ang tali. Ibig sabihin, nakatali ako sa pamingwit. Alam mo ba ang mga ito? Kailangan pa rin bumaba. Kung naiintindihan mo lang, alam mong kailangang mabilis. Hazy, huwag kang lumapit sa bunganga ng butas. Ang tubig ay umaakyat papasok. Alam ko na tinitingnan mo ang tali. Huwag kang gagalaw, bibitawan kita. Nabuo na ang tali. Hazy, naipit ka ba? Huwag kang magpapasok ng basta-basta. Habang mas kumakapit ka, mas lalong humihigpit. Una mong bumalik sa sarili mong bilis. Huwag ka ring makipagsabayan. Aalisin ko yan para sa'yo. Sandali lang, kalahating minuto pa. Huwag magpahuli, hilahin mo ng mabilis. Talagang ayaw mong magpakamatay, ano? Kulang na sana. Kulang na sana. Wala ka na. Hindi pa rin ba nandito? Nakangiti ka pa rin. Yun ang pamingwit nila. Nakita ko. Ang sama ng ugali nila. Sila. Anong mata mo ang nakakita na ako ang naghulog? Saan patungo ang daloy ng tubig sa hilagang suburb? Alam ito ng mga matatanda. Yung iyong lambat na bumaba sa gilid ng bangka mo. Hindi mo matukoy kung saan ito dadalhin. Sabihin mo kay Chen Mankang. Ayoko na sa trabahong ito. Si Chen Hai ay isang baliw. Para lang sa pag-ibig sa pawikan, handa niyang isuko ang lahat. Anong klaseng bagay ito, Z? Hindi ko kilala. Pwede ba itong kainin? Pero ang matandang pawikan. Nabuhay siya sa dagat ng ilang dekada. Lahat ng kinain niya at nadaanan ay magaganda. Bukas, habang dinadala ang itim na isda, magtanong ka na rin kay Liu Guoliang. Mas marami siyang kilala kaysa sa akin. Kung ayaw mong magpahinga sa bahay ng isang araw, ako at si Uncle Qin ang magdadala nito. Kailangan talakayin ang presyo ng tuyo ngayon. Hindi ako pwedeng hindi pumunta. Kahit ganyan na ang mga binti, kailangan pa ring makipag-usap sa presyo. Masakit ang binti pero hindi hadlang sa isip. Haizi, sasama kami sa inyo. Makakatulong din kami sa daan. Sasama rin kayo. Tungkol sa nangyari kahapon. May utang ako kay Haizi ng buhay. Wala na akong ibang maitutulong. Pero makakabuhat ng basket, kaya ko iyon. Huwag masyadong punuin ang kahon. Madaling masaktan ang itim na isda. Kapag nasaktan, hindi na ito mabebenta ng maayos. Naiintindihan. Buhay na isda at patay na isda. Malaki ang pagkakaiba sa presyo. Yung prutas. Talagang dadalhin mo ito kay Boss Liu. Dala. Walang problema kahit hindi mo maintindihan. Alam mo naman, na hindi ito karaniwang bagay. Talagang ipinadala mo ito. Maganda ang laki ng itim na isda. Malinis din ang pagkakaayos. Sabi mo dati, pinatuyong ang black hair fish para gawing tuyo. Pwede kang makalabas ng probinsya. Gusto kong malaman ang tunay na presyo. Matindi ang memorya mo, pare. Sa black hair, gawing fish oil. Pwedeng tumaas ng todo ang presyo. Pero may isang kondisyon. Dapat matatag ang supply. Dapat malinis ang pagproseso. Ang tamang paraan ay magandang paraan. Maaaring kumita ng kaunti sa unang batch. Ngunit dapat munang itakda ang mga patakaran.
Hindi ka na nag-iisa ngayon. Hindi nagtatagal ang isang tao lang. Sa hinaharap ang mga kargamento ng Jin Shabay. Kukunin ko ayon sa mga patakaran. Ayon sa alituntunin. Ihahatid sa iyo at ibebenta ayon sa alituntunin. Ang batch na ito ng itim na isda, kukunin ko ito sa presyo ng tuyo. Una, ipapatupad ko ito sa iyo. Sa hinaharap pang matagalan Hindi na sayang ang pagpunta natin dito, Haizi. Saan mo nakuha ang bagay na ito? Iniwan ito ng matandang pagong sa hilagang suburb. Itong bagay na ito, hindi ko pa ito nakita. Pero narinig ko mula sa mga nakatatanda. May mga bagay sa dagat na hindi dapat basta-basta ibenta. At hindi rin dapat basta-basta kainin. Ano ang gagawin natin? Kilala ko ang isang matandang parmasyutiko. Marami na siyang nakita na kakaibang bagay. Kung talagang gusto mong malaman, ngayong gabi dadalhin kita para tanungin siya. Una, pag-usapan natin ang negosyo. Ang prutas ay pag-uusapan mamaya. Heights! Itong itim na isda. Kung talagang makakagawa tayo ng maayos. Sa loob ng 3 araw, 100,000 ay may batayan na. Ang pagkakaroon ng batayan ay hindi nangangahulugang matatag. Habang papalapit ang oras, hindi tayo dapat magulo. Nakita na. Abuhin na may guhit. Parang karaniwang prutas. Nang makita ito ni Liu Guoliang, nagbago ang kanyang mukha, kaya't nagiging interesante na. Si Chen Hai, bukod sa mga isda, ay may itinatagong iba pang bagay. Si Chen Hai, nakausap ko na si Ginoong Yao. Dalhin mo ang mga bagay, at sumama ka sa akin. May iba na namang nagmamasid sa prutas na ito. Huwag galawin ang isda ngayong gabi. Tumingin sa prutas na iyon. Ang makakapagpabago kay Liu Guoliang. Tiyak na mas mahalaga kaysa isda. Bakit ako? Parang may sumusunod sa likod. Hindi lang parang may sumusunod talaga. Papunta sa isda. Hindi katulad. Ngayon, ito ang tinitingnan nila. Daki ang mamaya sa kanto. Huwag kang masyadong lumapit. Kung may lumapit, protektahan mo si Boss Liu. Gusto mo bang agawin na ngayon? Huwag magmadali, hintayin siyang pumasok sa botika. Alam mo kung gaano ito kahalaga. Huwag mag-atubiling kumilos. Pupunta tayo sa matandang albularyo. O baka bukas na lang sa umaga. Habang pinapabayaan, dumadami ang mga nagmamasid. Kailangan nating malaman kung ano ito ngayong gabi. Saan galing ang bagay na ito? Iniwan ito ng matandang pagong sa hilagang suburb. Iniwan ito ng matandang pagong mismo. Sinalba ko siya mula sa lambat. Iyon ang nilabas niya bago siya umalis. Ginoo, pwede bang kainin ito? Walang lason, di ba? Mukhang hindi naman lason. Parang mga espiritu na pinalaki sa dagat. Mahal ba ito? Ikaw, puro pera na lang ang sinasabi mo. Ako ay nagnenegosyo. Hindi ako nagtatanong tungkol sa pera, ano ang itatanong. Ang prutas na ito ay hindi maaaring ibenta. Kung ibebenta mo, magkakaroon ka ng problema. Ano ang silbi nito? Noong ako'y bata pa, narinig ko mula sa isang matanda sa tabi ng dagat. Ang mga pagong dagat ay mahahabang buhay. Nakakain na ako ng maraming masasarap na pagkain mula sa kailaliman ng dagat. Ang mga bagay na iniwan niya, maaaring makapagbigay ng lakas, maaaring makapagbigay ng buhay. Pero kung paano talaga ito gamitin, hindi ko kayang ipangako. Napakadelikado ng pagbibigay ng buhay. Kung delikado o hindi, kayo na ang humusga. Sa madaling salita, isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang bagay na nakuha ko mula sa pagtulong. Mas mabuting huwag mong ipagpalit ito sa pera. Naiintindihan ko na. Hay! Sabi ng matandang lalaki kanina na hindi pwedeng ibenta. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ka talaga kakain yan, ha? Huwag munang magmadali, bukas may dadalhing paninda pa tayo. Huwag ka munang mag-eksperimento ngayon. Ibigay mo na ang mga bagay, Chen Hai. Yung prutas hindi yan para sa'yo. Talagang daring kayong manakaw. Hindi kami nanakaw. Tumutulong lang kaming iwasan ang abala para sa'yo. Pauna na si Liu Boss, umalis na kayo. Hindi ako aalis, ikaw ang bahala sa kanya. May mga saksi ang prutas. Huwag makipaglaban sa kanila dito. Nagnanakaw sila sa harap ng tindahan ko.
Akala nyo ba walang nagmamasid sa bayan? Nasa kamay ni Zhao Daki ang prutas. Huwag siyang payagang makaalis. Nagawa ko na. Nagtawag na ng mga nag-iinspeksyon sa kalye ang aking disipulo. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw sa harap ng aking pintuan? Huwag mong asahang makakalabas ka ng buo sa kalye na ito. Ang bagay na ito ay ipinakita sa akin ni Chen Hai. Kung magnanakaw kayo ngayon, hindi ako bulag, si Liu Ji. Umalis. Hindi pa nakakain ang prutas na ito. Una, nagdulot ng maraming problema. Hindi ang prutas ang nagdudulot ng gulo, kundi ang kasakiman ng tao. Huwag kayong dumaan sa pangunahing daan ngayong gabi. Ayusin ang mga bagay. Huwag nang basta-basta ilabas ang mga ito. Kakausap mo lang tungkol sa prutas na ito. Maaaring makapagbigay ng lakas. Maaaring makapagbigay ng buhay. May paraan bang subukan? Maaari namang subukan ng kaunti at ibabad sa tubig. Tingnan muna kung kaya ng katawan. Pero pinapayuhan kita. Huwag kang kumain ng basta-basta para kumita. Hindi ako kumikita para dito. Gusto mo bang gamitin ito para magpagaling? Pagkatapos ng 3 araw, maghahatid ka na. Hindi magpapahinga si Chen Mankang. Ngayon, nakatambay ang paa ko. Kung sakaling may problema sa dagat, mas lalo lang tayong masasaktan. Kung sakaling magkaproblema ka sa pagkain, mawawala ang order ko. Sinasabi ni Boss Liu na totoo siya sa kanyang mga salita. Sa negosyo, ang pinakakinakatakutan ay ang mawalan ng tao. Ang pera ay unti-unting makikita. Kapag nawala ang tao, wala nang natira. Isang lagok lang. Kung hindi ka komportable, itigil agad. Kumusta? Mainit. Mainit, sobrang init. Mula sa tiyan, kumakalat sa mga kamay at paa. Kung gusto mo ng lakas, sumisipsip pa sa buto. Sobra na. Huwag ka nang uminom mamaya. Yung binti mo kahapon parang may pilay. Bakit ngayon ayos na? May silbi ang prutas. Pero hindi pwedeng abusuhin. Hindi na siya magiging panggastos sa hinaharap. Tandaan ko ang sinabi mo. Kung gagawin mo ng mali, ako ang unang pipigil sa'yo. Medyo gumanda na ang katawan ko. Pero huwag mong akalaing bakal na ako. Hindi sanay ang dagat sa tao. Si Dakiang ang namamahala sa tao. Si Uncle Qin ang namamahala sa barko. Bago sumakay, muling susuriin. Hindi pwedeng makalusot ang sira. Ang ganda ng mga binti, ang bilis. Talagang may problema ang prutas na ito. Bakit nandito sina Haizi? Si Chen Hai at Uncle Qin. Binato ang barkong iyon kagabi. Sino ang gumawa? Hindi ba't parang gusto nilang pumatay sa atin? Hindi ito basta-basta lang binato. Binato ang linya ng tubig. Nang bumaba ang barko sa tubig, dumadaloy ang tubig papasok. Kailangan nating maghatid ng mga kalakal ngayon. Ang pagwasak ng barko ay hindi para sirain ang barko, kundi para maligaw ng oras. Ano ang gagawin, Liu? Naghihintay pa ang boss sa kargamento. Huwag magpanik. Hindi naman malaki ang butas. Kaya itong ayusin. Pero sa normal na paraan, aabuti ng kalahating araw. Maghintay na lumarga ang barko. Higit na sa tanghali. Anong gagawin niya? Kapag matagal na ang black hairfish, hindi na ito sariwa. Hindi na kailangang magnormal na replenishment. Magpapagawa muna ng pansamantalang water seal. Hanggang makarating kayo sa pantalan sa bayan, ayos na. Gusto mong gamitin ang external sealing method. Pindutin ang labas ng kahoy. Punuin ang mga tahi ng tela. Ihigpit ito gamit ang lubid mula sa ilalim ng bangka. Isang biyahe lang ang sapat na. Talaga namang parang nakasakay ka na sa bangka. Una, dalhin ang karga. Ang iba ay pag-usapan na lang mamaya. Huwag masyadong patong-patong ang isda. Maglagay ng basang damo sa ilalim.
Sino ang may putik sa kamay? Huwag hawakan ang tiyan ng isda. Kung masira ang isa, pera ang kawawa. May sugat ka pa sa binti. Baba ako. Tumingin ka sa tali sa taas. Nakatali dito ng mali ang 1 pulgada. Nung kalahati na ang barko, nagsimula ng leak. Kahit na nabasag na ang barko, pwede pa rin ayusin. Di ba siya si Chen Manchuan? Huwag na siyang habulin, gusto lang niyang magpatagal. Gusto ko siyang sampalin. Mas maganda pa ang naihahatid na kargamento kaysa sa pagpalo sa kanya. Kaya niyang makapagpatuloy sa pagdadala ng karga. Paano kung pumutok ang baybay dagat? Tumingin sa linya ng tubig tuwing 15 minuto. Kung may tagas, unahin ang tao. Bago ang kargamento. Ngayon ay alam mo na ang tungkol sa tao. May kaunting tagas pero hindi malala. Malapit na tayo sa bayan, kakayanin ito. Kahit na nasira ang bangka, darating pa rin sa oras. Chen Hai, tinanggap ko na ang ugali mo. Kaya dapat ayusin na ang pagkakaiba sa presyo ngayon. Haha, ayusin. Hindi lang ayusin. Sa hinaharap ang mga kargamento ng Jin Shabay. Ako ang may prioridad. Muli na namang mag-ulat siya. Hayaan mo siyang pumunta. Ngayon, ang pakiramdam natin ay tayo ang nanalo. Hala, may problema ang boss. Bumibili sa restaurant mula sa provincial capital. Na-withdraw na. Sinasabi niyang personal niyang titingnan ang blackfish. Kung hindi masiguro ang kalidad. Sa susunod, mapuputol ang linya na ito. Hindi katulad ni Chen Hai na buyer. Kung pumayag siya, nakakonect na ang linya ng itim na isda. Kung hindi siya kikilala, mahirap na ito sa hinaharap. Hindi ba't naipadala na ang mga produkto? Hindi lang isang basket ng produkto ang tinitingnan niya. Tinitingnan niya kung kaya mo bang panatilihin ito sa hinaharap. Ito ang sinasabi mong itim na isda sa Golden Bay. Maganda ang laki. Pero gusto kong makita ang pinakababa na bahagi. Kailangan ding tingnan ang pinakababa. Tingnan ang magandang produkto, hindi natatakot sa pag-ikot. Huminto ka. Dumaan lang ako dito. Anong pakialam ko dito? Ang isdang ito ay patay na produkto. Pumasok dito para sirain ang aming tatak. Umalis ka na. Tama lang na nagpapakita ito na alam mo. Ako na ang pipili ng mga sira mula kay Manager Feng. Huwag siyang papasukin sa basket mo. Gusto kong gumawa ng pangmatagalang negosyo. Hindi ako umaasa sa mabilisang kita sa unang transaksyon. Mas kapaki-pakinabang ang salitang ito kaysa sa pagsasabi mong mas maganda ang iyong mga produkto. Kukunin ko ang kalahati ng batch na ito. Ang natitira, iproseso niyo muna tulad ng tuyong isda. 3 araw mula ngayon, gusto kong makita ang tapos na produkto. Kalahati lang ang babayaran. Kapag maayos na ang sample, saka ka na magtakda ng pangmatagalang presyo. Hindi ka naman sakim. Madaling kumita ng mabilis na pera. Mahirap ang pangmatagalang kita. Mahirap ang magtagal sa pangmatagalang kita. Ang gusto ko ay tuloy-tuloy na pagbebenta. CJ, bigyan ko kayo ng 3 araw. Halos masira niya ang pangalan natin. Walang silbi ang habulin siya ngayon. Bumalik kayo at tingnan ang basket. Tingnan ang tao, tingnan ang mga paninda. Mula ngayon, ang mga kargamento sa Jin Shabay ay dapat irehistro. Sino ang humawak, sino ang pumirma? Huwag siyang hayaang tumayo. Sa gabing ito, sunugin muna ang kanyang ihawan ng eels. Nasa hatingabi na, Haizi. Kailangan pang magbantay. Si Manager Feng ay titingin sa mga sample sa loob ng 3 araw. Kung masira ang unang batch ng tuyo, nawala na ang linya ng probinsya. Kakatapos lang nating pag-usapan ang utang. Siyempre susubukan nila tayo mamaya. Magpatupad ng mga patakaran. Kukunin ko muna ang mga patakaran mo. Naghintay na ako sa'yo ng kalahating gabi. Gusto mo pang tumakas? Palitan ng isda kanina. Nagliliyab sa gabi. Talagang gusto niyo bang putulin ang kabuhayan ng lahat? Dumaan lang ako at may dalang pusporo. Anong masama doon? Dumaan ka pa may dala pang ganyan. Kahit na walang silbi, mahuhuli pa rin sa isang apoy. Parang alam na ni Brother Kang at Chen Hai.
Naghihintay siya sa akin doon. Mula ngayon, bubuksan ang mga talaan ng Jin Shabay. Saan galing ang mga kalakal? Sino ang nagdala, sino ang nagbantay? Lahat ay nakasulat ng malinaw. Ang pera ay ibabahagi sa araw ng pagbabalik. Ako ang magtatala. Titingnan ko ang timbangan kung may kulang o labis. Ayaw kong sumang-ayon muna. Ang bilis mong kumilos. Kagabi lang natin sinabi ang mga patakaran. Ngayon, inilabas na ang mga talaan. Pinilit lang nila tayo. Kung walang patakaran, hindi aabante ang negosyo. Kung maging paborito ang sample ng tuyong isda sa lungsod, pwedeng magbukas ng pabrika sa probinsya. Pero kailangang pare-pareho ang lasa ng sample. Magkakasundo ang lahat. Huling-huli si Kaho. May nangyari na naman sa hilagang bahagi. Si Farao at ang mga kasama niya ay naghuli ng itim na isda. Nanagalit si Loloka at pinasabog niya. Talagang ayaw nilang bigyan ng pagkakataon ang Jin Shabay na makaligtas. Nabaliw na sina Zhang Hu at ang mga kasama niya. Para lang sa ilang isda, sinira pa ang mga kuweba sa reef. Nabasag ang bijiao. Nawawala na ang itim na isda. Hindi na babalik ang matandang pagong. Kakausapin lang ng probinsya ang itim na isda. Ngunit nagkaproblema ang supply nyo dito. Chen Hai, hindi ito isang pagkakataon. Alam kong hindi sila interesado sa isda. Interesado sila sa daan patungong Jin Shabay. Ano ang gagawin sa sample ng hito? Mag-iwan ka ng 2 tao para bantayan ang puok ng isda. Yung natitira, sumama sa akin. Sa hilagang suburb. Nakalabas na ang isda. Sino man ang makakuha, kanya na iyon. Wala na ba kayong hiya? Nasira niyo ang bahaging ito ng coral reef. Sino pa ang makakahuli ng isda sa hinaharap? Huwag kang manggulat. Napakalaki ng dagat. Anong mangyayari kung pasabugin ito? Mabebenta ang isda sa magandang presyo. Ang mga namatay ay ibebenta sa murang halaga. Ang kinikita niyo ngayon ay pera ng mga patay. Pinutol niyo ang daan ng lahat para kumain sa hinaharap. Huwag mong gawing sobrang malaki ang sinasabi mo. Takot ka lang na agawin namin ang mga produkto mo. Itong butas sa hilagang suburb. Hindi ito ginagalaw ng mga matatanda sa loob ng dekada. Ngayon, dahil sa pagsabog na ito, nagbago na ang daloy ng tubig. Zhang Hu, ngayon talagang lumampas ka na. Tumahimik kayong lahat. May isda pero hindi niluluto. Sumusunod kay Chen Hai at nagtuturo ng mga pangkalahatang prinsipyo. Pwede bang kainin yon? Pwede bang gawing pagkain? Malalaman mo sa order sa probinsya pagkatapos ng 3 araw. Sino ang sumasabay sa walang kwentang paghuli ng patay na isda ngayon? Sa hinaharap, wag na niyang asahan na hatiin ang linya ng itim na hito. Kahit 1 sentimo, hindi na niya maliligtas. Hatiin ang patay na isda at buhay na isda. Ilalagay ang mga buhay na isda na maaari pang iligtas sa balde. Hindi pwedeng dalhin ang patay na isda sa lungsod. Maaaring pumili pa ng ilang buhay na isda mula sa mga sample. Pero mas kaunti na ang bilang. Sapat na ba ang sample? Kakayanin na. Pero ang susunod na supply ay nakasalalay pa kung makakabalik pa ang North Suburb. Magkulong ng ilang araw para mapanatili ang katatagan ng daloy ng tubig. Huwag na nating hayaang magkalat pa ang tao. At tungkol kay Tiger at sa kanila. Sige na, kalimutan na natin. Sino ang nakakita na ako ang nag-utos niyan? Nakita ko na may mga dinamita sa iyong bangka. Ang agos ng tubig, mga batong buo, at patay na isda ay nasa hilagang puok. Hindi maiiwasan. Mula ngayon, isasara ang hilagang suburb sa loob ng 3 araw. Sino mang muling maghuhulog ng lambat at magdudulot ng gulo? Hindi tatanggapin ng Jin Shabay ang kanyang mga kalakal. Hindi siya makakakuha ng bahagi. Ang Jin Shabay ay hindi sa akin. At hindi ito para sa iyo upang sirain. Gusto mong manghuli ng patay na isda, walang pipigil sa iyo. Pero sa susunod, hindi tatanggapin ng Jin Shabay team ang iyong mga produkto. Hindi rin tatanggapin ni Boss Liu. Ayaw ko ng mga patay na isda na pinirito. Sa susunod, kung sino man ang magpapakulo at maghahalong walang kaalaman, hindi tatanggapin ng Lius. Ganito na ang sinabi ni Boss Liu. Saan ibebenta ni Zhang Hu ang kanyang mga produkto sa susunod? Mga alituntunin sa dagat. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na boses. Sino ang nakasira sa kabuhayan ng lahat? Sino ang mapapabilang sa labas? Chen Hai, huwag kang magyayabang. Pag hindi ka makapagpakita ng produkto sa loob ng 3 araw, tingnan natin kung paano ka magtatapos. Hindi mo lang alam ang mga pamantayan kapag negosyo lang ang pinag-uusapan. Nasa pangangalaga ka ng isang bahagi ng dagat. Kahit kailan, masasira rin sila. Sila Easy, ang matandang pawikan, hindi na siguro babalik. Babalik kaya siya? Depende kung mapapanatili pa natin ang hilagang puok.
Dapat linisin ng maigi ang tiyan ng isda. Hindi pwedeng sobrang alat. Kapag naabot na ang ganitong antas, tapusin na. Sa lungsod, kahit matapang ang amoy, hindi na nila ibebenta. Mas mahirap ito kaysa sa paghuli ng isda. Ang paghuli ng isda ay unang hakbang lamang. Kailangan ng matatag at malayo ang lakad. Nakasalalay ito sa mga patakaran sa likod. Dito sa libro ng mga bayarin, kailangan ding isulat kung sino ang naglinis at sino ang nagpatuyo. Kailangan isulat para kung may problema sa hinaharap, madali itong masusuri. Kung maayos ang bawat hakbang, makakakuha rin ng mas malaking bahagi. Sige, ako na ang magbabantay. Hindi ako marunong bumasa. Pero hindi ako bulag. Basta huwag kang muling mahulog sa kanal para subukan ang agos. Haha, hindi naman kailangang marami sa unang batch. Ang kailangan ni Manager Feng ay matatag na sample. Ipakikita natin sa kanya ang sukat ng Jin Shabay. Kung talagang magiging maayos ang linyang ito. Pagkatapos ng Jin Shabay, hindi lang basta nagbebenta ng isda. Nagbebenta rin sila ng kanilang tatak. Kaya magsisimula tayo sa ilang piraso ng tuyong isda na ito. Ngayon naiintindihan ko na, Haizi. Hindi lang basta kumita kapag nakakuha ka ng isang balde ng paninda. May mga patibong sa likod nito. Kung maraming patibong, ibig sabihin may takot na may makakalusot sa daang ito. Kaya, darating pa ba sila ngayong gabi? Kailangan talagang sumunod sa mga patakaran kahit hindi ka dumating. Ang pinakamahalaga ay ang unang gabi. Si Brother Kang at Chen Hai ay isinara ang hilagang suburb. Pinagbawalan pa si Liu Guli ang nakunin ang mga kalakal ni Zhang Hu. Ngayon, may mga tao sa nayon na talagang nakikinig sa kanya. Gusto niyang maging tagapangalaga ng Jin Shabay. Ano ang gagawin natin? Hindi ba't gusto niyang gumawa ng mga sample? Huwag mong sunugin ng isang beses lang, mag-iingat sila. Maghanap tayo ng ibang paraan. Hayaan mong masira ang sample mismo. Paano ito masisira? Ano ang pinakaayaw sa inasal na isda sa araw? Hindi mamaya pa lang ang hamog, mas maaga ngayon. Ibalik ang Fish City sa dagat. Bakit ang hamog dito sa dagat ay dumating ng sobrang bilis? Kanina ay maayos pa. Ang hangin sa dagat ay naging ulap, na may halong hamog. Maghihintay pa ng kaunti. Lahat ng sample ay nasira. Ngayon ay kinokolekta na. Maaari bang maibalik ito bukas? Maaari, pero hindi pwedeng ipunin ng direkta. Pagkakasama-sama nito ay nakakauhaw. Ayaw ng mga mamimili sa kabisera. Bamboo basket na may dayami. Hating-hati ang bawat layer ng isda. May maliit na apoy sa loob ng bahay. Hindi niluluto ang isda, pinapainit lang ang bahay. Hindi pwedeng masyadong mainit. Kung masyadong mainit, magiging matigas ang karne ng isda. Makikita ito. Talagang magaling si Haizi sa pag-ihaw. Parang masyadong maliit ang apoy. Kailangan nating alisin ang halumigmig. Hindi ito para lutuin ang isda. Kung masyadong malakas ang apoy, matutuyo ang labas. Mas masama ang lasa. Lumalalim ang ulap sa labas. Hindi na malinaw sa kabila ng biyaw. Isara ang pinto, huwag hayaang pumasok ang halumigmig. Mukhang may karanasan ka sa malaking negosyo. Karaniwang mangingisda ay alam lang ang magpatuyo. Hindi nila ito pinapangalagaan ng ganito. Yung mga nakaranas ng pagkatalo. Saka lang nila alam ang halaga ng pamantayan. Kailan ka nakaranas ng ganitong pagkatalo? Pag-usapan na lang natin mamaya. Tingnan muna ang isda. Haitsi. Naalala ko na ang mga taong magbabantay ngayong gabi. Sino ang naglipat ng basket? Siya ang kukuha ng isda. Nakasulat na rin ito. Kapag nagbahagi tayo ng pera bukas, isasama ito sa trabaho. Maaaring tawaging pagtityaga sa gabing-gabi. Basta't para sa ikabubuti ng kalakal. Naging maayos naman. Hindi na sayang ang gabing ito. CJ, naibalik mo ang isang bagay gamit ang isang kamay mo. Kung nakita ni Manager Feng gayon, hindi siya makakakita ng malaking mali. Pumasa ang sample. Ito ay unang hakbang. Kailangan nating gumawa ng malaking puok ng isda sa hinaharap. Dapat may bubong at daluyan ng hangin. May paraan ng pag-alis ng kahalumigmigan. Iniisip mo na ang mga susunod na bagay. Sila ay nagkaroon ng ulap isang beses. Hindi tayo pwedeng umasa sa pag-overnight palagi.
Ito na naman ang ulap mo kagabi, hindi ba kayo ang may gawa nito? Maaaring isisi sa akin ang ulap sa dagat. Bumalik na si Kuya Hai, ang matandang pagong. Kasama ang isang anino. Punong-puno ng isda sa ilalim ng tubig. Bumalik na ang itim na balahibong isda. Sabihin mo kay Chen Man Kang. Hindi basta-basta mapuputol ang Golden Sands by kung kailan niya gusto. Manager Chen Haifeng. Ngayon ay titingnan natin ang mga sample. Pupunta ka ba sa North Suburb ngayon, hindi ka maabala. Dalhin mo muna ang mga sample kay Liu Ji Dakyang. Sumama ka kay Boss Liu. Dalhin ang mga sample. Paano naman ang North Suburb? Pupunta kami ni Uncle Kin para tingnan ang mga isda. Kailangan dumaan sa North Suburb ang linya ng provincial capital. Kailangan din ng matatag na supply. Hindi pwedeng mawala sa magkabilang panig. Magtiwala sa inspeksyon ng mga kalakal. Habang nandito ka, walang sinuman ang makakapasok para magdala ng sira. CJ, ako ang magbabantay sa mga sample. Talagang bumalik na siya. Mas marami pa kaysa sa huli. Hindi pa patay ang hilagang suburb. Huwag masyadong magmadali sa paglalagay ng lambat. Nabigla pa at hindi pa stable. Ngayon, hindi tayo manghuli ng marami. Kumuha lang ng sample, huwag mag-alog ng tubig. Ang daming isda, hindi hulihin. Baka makatakbo sila. Bumalik sila ngayon kasama ang matandang pagong para maghanap ng pugad. Huwag kang magkalat ngayon. Bukas, wala na ito. Unahin munang patatagin ang hilagang suburbio. Ang ganda ng sinasabi, gusto lang naman ay para sa sarili niyang kapakinabangan sa hinaharap. Hindi mo pa naayos ang mga utang mo. Huwag kang magbuhos ng walang kwentang salita dito. Ngayon, maglagay lang ng maliit na lambat sa labas. Kumuha ng isang basket ng buhay na isda para ipakita kay Manager Feng. Huwag galawin ang natitira. Sige, makikinig kami sa iyo. Ayos ang pagkakatuyo ng sample. Walang amoy na masangsang. Walang amoy na nakababad. Naka-encounter kayo ng fog kagabi. Paano mo nalaman? May kaunting bakas ng alon sa ibabaw ng isda. Pero naayos ito agad. Sino ang nag-ayos? Si Chen Hai ang nag-ayos. Nagbantay kami ng isang gabi. Sige, tingnan natin ngayon. Pagkatapos ng pagsabog, makakakuha pa kayo ng buhay na isda. Nakalock ang hilagang suburb ng 3 araw. Bumalik na ang mga isda sa pugad. Ngayon isang basket lang. Huwag galawin ang natitira. Ang kailangan ko ay pangmatagalang supply. CJ, subukan ko ang linya ng lungsod, magbigay ng unang batch ng tuyo. Kailangan ko ang mga kalakal sa loob ng 3 araw. Haizi, naging matagumpay. Kailangan maging maingat lalo na kung nagtagumpay na. Magsisimula na tayo. May mga ibang tao ring tumitingin sa kargamento sa Jin Shabay. Hindi lang tayo, may iba ring nagmamasid. Yung nagbabantay kahapon. Yung nagdadala ng kargamento. Yung naglilinis ng isda. Nakarecord lahat sa libro. Ngayon ay hatiin muna ang unang bahagi ng pera ayon sa formula. Pati ang paghugas ng isda ay pwedeng hatiin. Basta't nagtrabaho para sa kargamentong ito, lahat ay kasama. Paano naman ang kalahating oras na nagbabantay ako? Nakasulat na yan. Ngayon, mas takot ka sa pagkakamali sa talaan kaysa sinuman. Ha. Noong una, kung anong sinabi ng nagbenta at tumanggap, iyon na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman kong ganito ang pagkalkula ng kita. Saan manggagaling ang pera para sa mga kargamento ng Jin Shabay sa hinaharap? Ano man ang hachian, nakalatag na ito sa mesa. Sino mang gustong sumunod ay dapat sumunod sa mga patakarang ito. Hindi ito hatian ng kita. Ito ay para pag-isahin ang mga tao. Kung hindi nagkakaisa ang mga tao, kahit gaano karaming problema, hindi ito mapapanatili. Taktika 3, Yuan 350.100335. Oras Yuan 350. May malinis na benta Yuan 350. Anong nangyari kay Haizi? Walang nangyari, ma. Bumalik na ang unang pera. Talagang nakabenta na. 10,000 sa loob ng 3 araw, nakasampa ka pa. Nabayaran na ang unang bahagi. Isulat ng maayos sa utang. Huwag mong sabihing wala ng ibang usapan. Mas malinaw ka ngayon kumpara dati. Babayaran ko ang mga utang ko ng paisa-isa. Pero kung may gustong magdagdag sa gulo, susuriin ko rin iyon ng paisa-isa. Bumalik ka at ipaalam kay Chen Man Kang ng maayos.
Nabayaran na ang 100,000. Talagang nagbayad si Mang Kang ng 100,000. Ngayon, sinasabi ng mga tao sa nayon na makikinabang sila sa kanya, makakakuha ng pera at makakabayad ng utang. Yes 100,000 lang iyon. May utang pa siyang 900,000. Pero mayroon siyang Liu Guoliang ngayon. Mayroon siyang Shenzhen County. At mayroon pang Bijao Blackfish. Kaya kahit na may mga produkto siya, hindi naman niya ito maibibenta. Hindi ba't gusto niyo nang makabangon? Bukas, pumunta kayo sa bayan at ipakalat ito. Sabihin niyo na may problema ang isda sa Jinhabay. Makakabawas ito sa tiyan. Hindi ito tsismis. Ito ay paalala. Basta't matatakot ang mga mamimili. Ang mga produkto ni Chen Hai ay mabubulok sa kamay. Hindi basta-basta susuko si Chen Mankang. Alam ko na sa susunod na hakbang, hindi na siya basta-basta magbebenta ng produkto. Kundi magtatangkang makilala. Paano siya makikilala? Sasabihin na marumi ang aming produkto. Sasabihin na may nangyaring masama kapag kinain ito. Sinasabi na hindi matatag ang Jinhabay. Basta't matatakot ang mga mamimili. Kahit gaano pa kaganda ang produkto, wala nang may gustong bumili. Ha ha ha. Kayo ba'y may lakas ng loob na tumanggap ng mga kargamento mula sa Jinhabay? Narinig ko, may kumain ng itim na isda kahapon. Sumakit ang tiyan buong gabi. Tama nga. Narinig ko, kahit ang doktor hindi malaman kung ano ang dahilan. Hindi ba't sinasabi ng Liuji na maganda ang mga kargamento mula sa Jinhabay? Kahapon, may isang truck na nagdala ng itim. Ang mga isda ay kumikita sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kalakal. Siyempre ayos lang. Talagang nagkaroon ng problema. Ang magbabayad ay ang restaurant nyo. Walang kinalaman siya dyan. Zhang Hu, bakit ang dumi ng bibig mo? Sino ang sumakit ang tiyan? Sabihin mo ang pangalan at address. Narinig ko lang sa iba. Bilang paalala, mag-ingat kayong lahat. Bakit ka nagmamadali? Kung natatakot kayo, huwag munang mag-order ngayon. Pumunta sa Liuji para kumuha ng mga produkto pagkatapos ng kalahating oras. Susuriin ko ang mga produkto at titikman ito sa harap ng lahat. Kung may problema sa produkto, ako, si Chen Hai, ay magbabayad ng 10 beses. Walang problema sa mga kalakal. Ang nagkakalat ng chismis ay nagsusumamo ng harapan. Sino ba ang may oras manood ng iyong palabas? Mayroon pa kaming ibang lakad, aalis na kami. Walang problema kung wala kang oras. Narinig ng mga taong ito ang sinabi mo kanina. Sige, pupunta ako tingnan. Talagang walang problema. Kukunin ko ang mga kalakal mula sa Jinhabay ngayon. Tanggapin ang mga kalakal. Talagang gusto mong subukan sa harap ng lahat. Kung sakaling may mali, lahat ng reputasyon na naipon natin dati ay masasira. Hindi man chismis, gagamitin nila para magsalita laban sa akin. Mas mapanirang ang masamang reputasyon kaysa sa masamang kalakal. Gusto kong makita kung paano niya aayusin ang sitwasyong ito. Ang buhay na isda ay maliwanag ang mata, hindi malabo. Tingnan ang palikpik, makula ang kulay, hindi nagiging itim. Tingnan ang palikpik, makula ang kulay, hindi nagiging itim. Tingnan ang tiyan, matigas, hindi namamaga. Sino man ay pwedeng pumasok ngayon, mag-check. Walang maasim na amoy, walang amoy na nakakabahala. Tama ang kulay ng karne. Pagkatapos ng kalahating oras, nandito pa ako. Kung may kailangan ako, hindi na kayo kailangang bumili ng kahit anong kalakal mula sa Jinhabay. Kung wala akong kailangan, dapat din magbigay ng paliwanag ang naghatid ng mensahe kanina. Mukhang wala talagang kailangan. Ihanda mo sa akin ang 20 kilo ng tuyo na itim na isda. Huwag kang umalis. Kanina, may nagsabi na may tao na nagkasakit sa tiyan, di ba? Saan na sila? Sabi ko, narinig ko lang ito mula sa iba. Hindi ko naman ito nakita ng sarili kong mata. Sino ang nagsabi? Sabihin mo para sabay-sabay natin silang tanungin. Hindi tumatanggap ng mga chismis ang Liuji. Simula ngayon, hindi ko natatanggapin ang mga produkto ni Zhang Hu at Zhang Bao. Hindi rin kami tumatanggap sa aming hotel. Sino ang nakakaalam kung susunod na pagkakataon ay ibabato niya sa atin? Ang maruming palanggana. Baka mas mabuting huwag na lang magsalita, kuya. Talagang si Chen Mankang ang nag-utos sa atin na umalis. Sabi niya basta't masira ang reputasyon ni Chen Hai. Bibigyan tayo ng 500 yuan. Tumahimik ka. Narinig ng lahat. Hindi ako natatakot na ipasuri ang aking mga produkto pero hindi ko rin papayagan ang sinuman na basta-basta na lang magtapo ng dumi sa Jinhabay.
Sa hinaharap, ang mga produkto sa Jin Shabay ay palaging welcome sa pagsusuri. Ano na ang gagawin ni Mang Kang ngayon? Hindi na sila makakuha ng mga produkto mula sa Zhang sa bayan. Halos mapaiwit si Zhang Hu, kaya magpapalit na lang tayo ng paraan para malaman ng mga nangungutang na si Chen Hai ay nakabayad ng 100,000 at may natitira pang pera sa kamay niya. Huwag mo sanang sisihin si Chen Hai kung hindi makatarungan. Sinasabi nila na may pera ka sa kamay. Nais kong kunin ng maaga ang natitirang 1,000,000. Sabi natin magpapahinga muna, di ba? Kagabi lang nakabayad na tayo ng 100,000. Bakit naman kayo muling pumunta dito? Nakasaad sa ihi na 1,000,000 ang utang. Hindi 100,000. Kaya mong makabayad ng 100,000. Ibig sabihin, meron siyang paraan para kumita ng malaki. Mas magaling na si Haizi ngayon. May mga mamimili sa mga bayan at probinsya. Hindi naman malaking bagay ang 70,000. Kailangan bayaran ang utang pero may mga alituntunin. Noong una, sinabi mong 3 araw ang ibigay. Nagbayad ako ng 100,000. Ngayon, gusto mong kunin ang 70,000 ng maaga. Bakit naman? Nakasulat sa resibo, hindi mo maikakaila. Ang oras ng pagbabayad ay oras ng pagbabayad. Saan galing ang pera na hiniram? Gaano kalaki ang interes sa bawat transaksyon? Dapat itong ipaliwanag sa harap ng lahat. Natatakot siya sa detalye. Mukhang may problema talaga sa utang na ito. Ngayon, hindi tayo mag-aaway o magtatago. Gusto nang nagpapautang na kolektahin ito ng maaga. Gusto kong makita ang detalye. Sino ang hindi makapagpaliwanag? Sino ang gustong samantalahin ang gulo para humingi ng higit? Bakit noong nangutang ka, hindi ka nagtanong ng ganito ka detalye? Ngayon na nagbabayad ka, nagiging maselan ka. Ang pagiging magulo noon ay hindi nangangahulugang magpapatuloy kang maging magulo ngayon. Tama nga. Kailangan ding maging malinaw sa pagbabayad. Hindi mo masasabing kung gaano karami ang dapat. Huwag matakot sa pagbabayad. Yung natatakot sa pagbabayad, may tinatago. Narito ang interes. Pero kung hindi mo ito maunawaan ngayon, kukunin ang 70,000 ayon sa utang. Itong 5,000, hindi ito utang. Yun ang mga dating sample. Nung pumasok ang papa mo sa pagbili, ako ang nag-advance. Para na rin itong utang. Inisip mong utang ang bayad sa produkto. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Bakit ka nakikisawsaw sa usaping ito na may kinalaman sa'yo? Talagang hindi malinaw ang usapan na ito. Magkahalo ang bayad sa produkto at utang. Hindi pwedeng direktang singilin ng 70,000. Totoo ang utang. Pirma ng tatay niya. Hindi pwedeng iwasan ang utang. Hindi rin pwedeng magkalat ng mga tala. Kung kailangan mo ng pera, babayaran ko. Pero kung may manggagamit ng peking tala laban sa akin, ilalabas ko siya. Kuya Man Kang, may nangyaring masama, pinasara ni Chen Hai ang mga account ng grupo. Napansin niyang ang halagang 50,000 na bayad ay isinama sa utang. Kuya Man Kang, magsalita ka naman. Ano na ang gagawin ngayon? Hindi dapat iwanan ang mga lumang resibo. Pero nakasara ito sa headquarters ng grupo. Nakalock ito sa kahoy na kabinet. Kung hindi natin makuha ito ngayong gabi, sunugin na lang. Haizi, talagang nahulaan mo na darating siya. Pinakamalaking takot ni Chen Man Kang ay ang malinaw na mga utang. Siguradong kikilos siya. Gusto pang tumakas, pero hindi na ito basta daan-daan lang. Dumating ba siya para kunin ang utang o para sunugin ito? Bantayan ang tao at ang kandado. Bukas ng umaga, harapin ang buong nayon sa pagbubukas ng kabinet. Kagabi may pumutok sa aparador. Kailangan nating linawin ito. Chen Hai, hindi ba't gusto mong suriin ang mga account? Ngayon, suriin ito sa harap ng lahat. Ang halagang 50,000 ay bayad para sa isang batch ng mga produktong dagat noon. Dapat sana ay pumasok ito sa aking account. Ngunit naitala ito bilang utang. Noon, sinunod ko lang ang ibinigay na timbang ng iba para sa mga account. Sino ang nagbigay sa'yo ng bayarin? Tingnan mo siya, anong ginagawa niya? Ang bayarin ay galing kay Chen Man Kang sa'yo. Huwag kang kumagat ng basta-basta. Hindi ko alam ang tungkol sa bayarin. Ngayon, sigurado na ako. Hindi bababa sa 100,000 hindi dapat isali sa utang.
Ipagpapatuloy ko ang pagsisiyasat sa natitira. Hindi ako nag-aaksaya ng oras ngayon, kundi itatanggal ang mga peking ulat. Ang mga problemadong ulat ay dapat ibawas mula sa utang. Ang natitira ay ipagpatuloy ang. Sinasabi ko na nga ba, hindi madaling mangutang ng 1 milyon. Kung hindi titingnan ni Chen Hai, akala natin talagang magastos siya. Pinipilit ni Manager Wang ang unang batch ng isda. Kailangan suriin ang mga account, hindi pwedeng huminto. Alam ko na ang labanan ay nakaraan na. Ang mga kalakal ay ang daan ngayon. Hindi pwedeng mawala ang pareho. Ano ang plano ngayon? Hahatiin sa 2 grupo, ikaw ang magbabantay sa isda. Hahatiin sa 2 grupo, ikaw ang magbabantay sa mga isdang tuyo. Pupunta ako sa Liuji para maghatid ng mga sample. Titingnan ni Tiokin ang barko. Sige, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Mahigit 100,000 ang na-hold. Sinasabi ng mga tao sa Nayo na may problema sa mga account noon. Kaya't hayaan silang huwag mag-focus sa account. Mag-focus sa pera at maglabas ng balita. Nagtatanong si Chen Hai sa account para makaiwas sa utang. Ang pagbabahagi ay para bilhin ang mga taga-bukirin. May pera siya sa kamay, ngunit ayaw magbayad ng natitirang utang. Si Chen Hai ba ay nagbibigay lamang sa mga malapit sa kanya? Tayo na hindi nakasunod, ay baka hindi na makabenta ng mga kalakal sa hinaharap. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Kahapon, ang mga nagbantay ng gabi, naglipat ng mga kalakal, at naglinis ng isda ay nakatala sa libro. Bakit ka makikinabang kung hindi mo naman ito pinangangasiwaan? Hindi ko naman gustong makuha ito ng walang bayad. Natatakot lang ako sa hinaharap. Ang Jin Shabay ay pinapangasiwaan ng ilan sa inyo. Si Haizi, nag-udyok siya ng gulo. Kung mag-udyok ka, dapat malinaw ang sinasabi mo. Kahapon, sino ang naglinis ng isda, sino ang naglipat ng kalakal, sino ang nagbantay ng gabi, at sino ang naghatid ng mga kalakal. Nasa libro lahat. Hindi dahil malapit ka sa akin ay hati na. At hindi rin dahil malayo ka ay hindi na hati. Kailangan ng pagsisikap para kumita. Tamad, walang bahagi. Hindi tumatanggap ng masamang produkto. Hindi kinikilala ang magulong libro. Kaya sa susunod, bawat hati ay sa harap ng lahat. Nandito rin ang talaan ng account. Sino mang gustong tumingin ay pwedeng tumingin. Gusto mong makipagtrabaho ngayon? Hatiin ang mga bagong dating sa 2 grupo. Isang grupo maghugas ng isda. Isang grupo magbibilang at magtutukoy ng presyo. Ikaw ang magdadala sa isang grupo, ako sa isa. Dati mong tinanong ng harapan. Ipakita mo na may sinasabi ka sa puso mo. Sa hinaharap, sabihin mo ng harapan. Huwag magsismis sa likod. Nakahanda ka na ba? Sige, susubukan ko. Kaya ko ba siyang maibalik? Nandito na naman sa harap. Hindi pwede basta-basta dumaan. Marami talagang daan sa bahay nyo. Saan ba, anong daan ang dinaanan? Hahaha, isama mo na ang mga ito. Huwag kalimutan, sila ang gumawa ng trabaho ngayon. May sagot na si Feng Jing. Pumasa ang sample. Bukas, magsisimula na ang opisyal na grupo sa Jin Shabay. Mag-aani ng dagat, mag-aalaga at maghahatid. Bawat grupo ay may leader. Araw-araw ay may pampublikong talaan. Si Manong Puno ay hindi lang naguluhan, kundi nakuha pa ang mga biskwit ng mga taga-baryo. Ngayon, maraming tao sa baryo ang gustong magparehistro. Kapag dumami ang tao, mas madaling magulo ang mga patakaran. Bukas, sa oras ng pagpaparehistro, ay mag-ayos ng ilang tao na makihalo. Hayaan silang makapasok at magdulot ng gulo. Hindi ako nagkakalat. Nais ko lang na masira ang mga alituntunin ni Chen Hai. Huwag magmadali, isa-isa lang. Sabihin mo ang pangalan at kung ilang tao ang nasa bahay. Kaya kong gawin ang kahit ano. Basta't may bayad. Marunong ka bang sumisid? Marunong ka bang mag-ayos ng isda? Marunong ka bang magpatuyo ng damit? Matututo ka rin, hindi ba? Sa simula, pwede mong subukan muna ang buhay. Ngayon, walang malaking sahod. Basta magtrabaho ng maayos, huwag tamad, huwag mangloko, at huwag makisawsaw. Diretsong mapapalayas ka, Humph. Ang dami palang patakaran ah. Kung gusto mong kunin ang pera namin, kailangang sundin mo ang mga patakaran namin. Kung ayaw mo ng masyadong maraming, sige na. Ang mga taong ito ay may masamang tingin. Hindi sila mukhang mga tunay na nagtatrabaho. Alam ko, ilalagay ko sila dito para makita kung paano sila gagalaw. Hindi ka natatakot sa masamang mangyayari. Ngunit nakasara sila sa labas. Sila ay nasa lihim na daan. Kailangan silang ilagay sa tamang sistema para may mahanap na tala.
Magandang kalakal. Hindi pa nalilinis ng maayos ito. Kailangan muling hugasan ng halos pareho. Kaya pa ng mga tao sa kabisera na ay turnover isa-isa. Ikaw palang ilang araw ka palang dito. Tumingin ka na sa sarili mong parang ikaw na ang boss. Hindi ako ang boss. Ako ang leader ng grupong ito. Kung hindi ka magaling, tatandaan kita bilang hindi kwalipikado. Bakit ikaw ang nagsasabi kung anong tama? Kung mapasok ang sample sa bagay na ito, babalik ang order sa provincial capital. Ngayon, lahat ay mas kaunti ang kikitain. Ikaw lang ang nagsasakripisyo para sa iba na mawalan ng pera. Paano natin babayaran ang utang na ito? Nagtatrabaho tayo ng kalahati ng araw. Gusto mong gawing biro ang pera namin. Alam mo ba na ang inilipat mo kanina ay nasa posisyon ng hangin? Saan ko malalaman? Kung hindi mo alam, magtanong ka. Tahimik na nagagalaw-galaw. Nagkakalat ng masama. Ngayon, ang mga nakapasa sa test ay kalahating araw lang. Ang hindi pumasa ay walang hati. Ang mga masamang kalakal na nagdudulot ng gulo at kumikilos sa posisyon ng hangin ay lahat nakarehistro. Nagtrabaho tayo ng isang araw. Walang kahit isang sentimo. Masama ang ginawa ninyo. Hindi dapat hatiin ang masamang trabaho sa pera ng lahat. Binubuli mo ang bagong salta. Bagong salta rin ako. Ayon sa patakaran, dapat ay makakakuha ng bayad. Gusto nyo pang kumuha ng pera sa sarili nyong masamang gawa. Balik kayo at sabihin sa mga nagpadala sa inyo. Hindi maaring pumasok sa Jinshabay. Kung gusto nyong kumita, sundin ang mga patakaran. Kung gusto nyong lumabag sa mga patakaran, walang paraan. Hindi nagulo si Namangkang. Pati pinatayo pa si Gigi na katabi si Chen Hai. Mukhang hindi na epektibo ang maliit na gulo. Ano ang gagawin natin? Si Chen Hai ba ay hindi nag-alsa sa Bijao Province? Hayaan siyang malaman na ang dagat ay hindi niya kayang kontrolin. Maghanap ng tao para magbigay ng balita. Sabihin na may isang lugar sa dagat na puno ng butter crab. Sino mang mauna, siya ang yayaman peking balita. Kalahating totoo, kalahating hindi. Talagang may dugo roon. Talagang may mga undercurrent din. Sabi nila, may malaking sunog sa open sea. Nakalat na sa buong Tanggol-Bay. Sabi nila, may isang piraso ng yellow butter crab sa malayo. Kung huli ka ng huli, wala na. May mga tao nang humiram ng bangka. Sabi nila, sino man ang makahuli, yayaman. Sa open sea, saan nga ba? Yung nasa kanluran ng Nayon. Yung lugar na Blackstone Reef, alam ko talaga na may mga alimango. Pero may mga agos din. Mali ang hangin. Madaling pumasok ang bangka pero pwedeng maipit. At ito ay balita ni Chen Mankang. Malamang na pawang totoo at pawang totoo lang ang nakakalito. Kung may dala, lahat ay magigipit sa pagnanakaw. Ang taong mapanganib ang pag-iisip ay mamamatay. Pero kung talagang may yellow crab, kung hindi tayo pupunta, baka maagaw pa ito ng iba. Ngayon, bawal maglayag ng mag-isa ang sinuman. Kung pupunta man, kailangan tingnan ang hangin, alon at barko. Hindi nila laging makikinig. Kaya maghintay sa pantalan at pigilan sila. Kahit hindi mapigilan, dapat nilang malaman kung saan tayo pupunta. Ayaw ni Chen Hai na pumunta kayo. Dahil natatakot siyang yumaman kayo. Ang isang piraso ng mantikilyang alimango mula sa dagat ay katumbas ng ilang piraso ng alimango. Kung sino ang makakuha, kanya iyon. Sumunod kayo sa kanya. Araw-araw ay magtala at sumunod sa mga patakaran. Lumabas kayo at manghuli ng sarili. Ang pera ay para sa inyo lamang. Sino ang gustong pumunta, hindi ako pipigil. Pero ipapahayag ko ng malinaw. Ang hangin sa karagatang iyon ay hindi tama ngayon. Maaaring makapasok pero hindi sigurado makakalabas. Nakatakot naman. Tuwing may magandang bagay, sinasabi mo laging delikado. Dahil talagang delikado ang dagat. Tumingin sa mga alon. Nasa labas, ang hangin ay bumabalik. Kapag pumasok ang bangka sa madilim na agos, hindi makapagliko ang harapang bahagi ng bangka. Kahit ang mga bihasa ay hindi naglakas loob na pumunta ngayon. Kayo'y nag-aawitan. Hindi ba't gusto niyong pumunta? Kailangan nating pumunta ngayon. Isulat ang pangalan. Sino ang sasakay sa barko? Alam ba o hindi ng pamilya, isulat ng malinaw. Kapag may nangyaring masama, huwag mong kalimutan na walang nakakaalam kung nasaan ka. At kailangang isulat din ang pamilya mo. Kapag gustong yumaman, gusto nilang kunin para sa sarili. Kapag may nangyaring masama, alam ng pamilya mo kung saan ka hahanapin. Isang grupo ng mga walang tapang.
Zhang Bao, tayo na. Talagang pumunta sina Zhao Daqiang. Nakatuon ang tingin sa kanila. Kung may masamang nangyari, kailangang iligtas. Hindi maganda, sina Zhao Hu at ang iba ay nagkamali. Karapat-dapat silang hindi makinig. Pagsasalita, pero hindi pwedeng tingnan silang mamatay. Sinasaktan kanila ng paulit-ulit. Kailangan mo pang iligtas. Ang pagligtas sa tao ay hindi pagtulong sa kanila. Ito ay para hindi mamatay ang mga tao sa Jin Shabay. Kung magliligtas ka, gawin mo na. Kung huli na, dadalhin sila ng mga alon palabas. Hindi na makakabalik ang barko ng kapatid. Chen Hai, iligtas mo ako. Ah! Huminto ka. Oh! Hawakan mo ng mabuti, Haizi. Huwag hilahin ng mahigpit, baka tumagilid ang bangka. Bawasan ng kalahating dangkal, huwag hayaang humigpit ang lubid. Bawasan ng kalahating dangkal, huwag hayaang humigpit ang lubid. Huwag hayaang humigpit ang layag. Bawasan ng kalahating dangkal para may daan tayo. Bilisan mo, uwi na tayo. Tumahimik ka. Kung gusto mong mabuhay, makinig ka sa dagat. Asat Visan. Hindi ka ba kaya? Sabi mo noon, sino man ang makuha, siya ang panalo, di ba? Ikaw ba ang sumisigaw ng tulong kanina? Bigyan mo si Daqiang ng kamay. Ilang beses kanyang sinaktan. Sinalba mo pa siya. Hindi ko matanggap ito. Kahit na hindi ko matanggap, hindi tayo pwedeng pumatay sa dalampasigan. Ngayon, lahat ay nakakita. Sino ang nagbigay ng buhay para sa Jin Shabay? Sino ang naglagay ng Jin Shabay sa taya? Alam ng lahat ang totoo. Kung hindi dahil kay Chen Hai, ngayon ay may namatay na talaga. Si Zhang Hu ay nagpalabas ng balita na nakakasama. At pinapapunta pa si Chen Hai para iligtas. Talagang hindi siya tao. Hindi ako ang nagpalabas ng balita. Sino ang nagpalabas? Walang malaking problema sa barko. Halos mawalan na ako ng buhay. Kung hindi lang tama ang hatol ni Chen Hai ngayon, hindi kayo makakabalik. Ito ay tungkol sa balita na may yellow oil line sa labas ng dagat ni Chen Mankang. Siya ang nagpasya na ipalabas ito sa atin. Sabi niya may laman ang lugar na iyon. At sinabi rin niya na tiyak na haharangin ni Chen Hai. Kaya pinapunta natin ang mga tao sa nayon. Nabaliw ka. Ayokong mamatay ulit. Kung ayaw mong patuloy na magdala ng sisi para sa kanya, bukas pumunta ka sa malaking opisina at ulitin mo ang sinabi mo ngayon. Si Brother Man Kang Zangbao ang nagsabi sa'yo. Isang inutil, takot na takot sa isang maliit na boses. Anong gagawin natin? Kung hindi naman magaling ang pamilya Zhang, palitan na lang ng iba. Hanapin ang may utang. Sabihin mo sa kanya na si Chen Hai ay bibili ng buong nayon ngayon. Kung magpapatagal pa, mas mahirap nang makuha ang pera niya. Ang mga lumang utang ni Chen Hai ay pwedeng suriin ng dahan-dahan. Ngunit ang natitirang pera, kailangan ng bagong paliwanag ngayon. Kung hindi, isasara ko muna itong fish farm na ito. Bakit ka makakapagsara? Ito ang lugar kung saan nagtatrabaho at kumakain ang lahat. Hiningi niya ang pera ko. Kumikita na siya dito sa farm na ito ngayon. Siyempre, kaya kong isara. Paano kung isara ko ang sample? May order pa mula sa provincial capital na naghihintay pa rin. Hindi ba't pinipilit mo rin kaming mamatay? Naiintindihan ko kung kailangan mo ng pera. Ngunit hindi lang ako ang may-ari ng puok ng isda. Dito ay trabaho ng buong nayon. May mga takdang panahon ang mga mamimili ni Ginoong Liu. Kung isasara mo ito, hindi lang ako ang maapektuhan. Ito ay kabuhayan ng lahat. Wala akong pakialam sa mga iyon. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang utang. Sinara mo ang pabrika ng il.
Nawala ng halaga ang mga order sa probinsya. Ano ang gagamitin ni Chen Hai para bayaran ka? Mayroon akong dalawang pagpipilian para sa iyo. Una, isara mo ang pabrika ngayon. Kapag nawala ang order, mababawasan ang bilis ng aking pagbabayad. Pangalawa, gumawa ka ng isang bagong kasunduan sa pagbabayad batay sa kita mula sa bawat batch ng produkto. Na malinaw, mas ligtas ang iyong pera. Unang batch ng tuyo atay mula sa lungsod. Ibigay ang bayad pagkatapos ng 3 araw. Kukunin ko muna ang 3% para sa utang. 1% ay itatabi para sa operasyon. Ang natitira ay ibabahagi batay sa oras ng trabaho. 3% para sa utang. Ano ang kukunin mo para sa sarili mo? Hindi muna ako kukuha ng malaking bahagi. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapagana ang linya. Paano naman ang pamilya mo? Kailangan munang magtipid sa bahay. Kapag hindi nabayaran ang utang, hindi mapayapa ang isip. Hindi matatag ang puso ng tao. Hindi matutuloy ang negosyo. Sabi mo 3%, 3% nga. Kung ibebenta mo ang produkto at hindi mo ito aaminin. Ang kargamento na ito ay sa akin, Liu. Maaari akong magpatotoo. Ang bayad ay galing sa akin. Una, ibabawas ang 3% ayon sa kasunduan para sa iyo. Kailangan isulat ito. Ay rehistro sa malaking opisina. Saksi si Boss Liu. Nakikita rin ng mga residente. Mas maganda ito kaysa sa iyong apiary. Ang apiary ay pumatay lang ng mga manok na pwedeng magbuntis. CJ, bigyan pa kita ng konting oras. Hindi ako nangungutang ng utang. At hindi ko tinatanggap ang peking utang. Halos akala ko tapos na ang lahat ngayon. Pero mabilis pa rin mag-isip si Chen Hai. Walang magandang dulot ang pagsasara ng venue para sa sinuman. Malaki ang pressure ni Haizi sa pagbabayad ng utang. Nasa ibabaw ang pressure. Mas mabuti na iyon kaysa sa tinataksil ka sa likod. Sa isang iglap, naipasok mo pa ang nangungutang sa negosyo mo. Sa hinaharap, kapag gusto niyang humingi ng pera, maghihintay na lang siya na kumita ka. Tama, pinapalitan mo ang taong nangungutang na magbantay sa utang. Hindi pa nagsara si Kuya Manchong sa utang. At nakipag-ayos pa kay Chen Hai ng bagong kasunduan. Kapag bumalik na ang bayad sa utang. Una niyang hahatiin ang 3%. Kaya ano pa ang gagawin natin? Maaari nang gawin ang mga kalakal. Kailangan din itong maipadala. Ang mga order mula sa probinsya ay hindi ipinapadala sa harap ng Liu Ji. Sa pagkakataong ito, pinutol ang kanyang daan. Masama na ang sitwasyon, Chen Hai. Naharang ang daan. Hindi makadaan ang sasakyan. Pinapunta ako ni Boss Liu para magtanong. Makakarating ba ang pinya ng isda sa lungsod ngayon sa tamang oras? Sino bang sobrang walang pakialam? Binato ang bangka, nagpasabog, nagbarikada pa hindi pa tapos. Kailangan linisin ang daan na to. Matagal na silang nagsasalita. Huli na ang pinya ng isda sa sasakyan. Wala nang order sa lungsod. Sa maliit na daan, pwedeng daanan ng tao pero hindi ng sasakyan. Kung ang isda ay umaasa sa likod ng tao, mapapagod ito at hindi makakasunod. Sinasalubong nila ang daan ng sasakyan, hindi ang daan ng tao. Ipinapakita nito na alam nila na kailangan naming maghatid ng marami. Ngunit hindi nila inasahan na maaari kaming hati-hatiin. Paano natin hahatiin? Ihanda ang mga sample at ipadala ang unang batch ng pinakamagandang tuyo na isda. Panatilihin si Manager Feng. Ang natitira ay sa pamamagitan ng tubig. Dadaan sa likod ng bayan. Yung daan sa likod ng bayan ay mas mahaba at kailangan pang dumaan sa mababaw na bahagi. Makakatawid sa mababaw na bahagi kapag mataas ang tubig. Kaya't dapat tama ang oras. Dakiang, ikaw ang bahala sa mga tao para sa mga sample. Kailangan munang dumaan sa maliit na daan. Ako ni Liu at si Uncle Qin ay naglalakad sa tubig para maghatid ng malaking kalakal. Magkahiwalay man o hindi, lahat ay nakabara dito. Tandaan, una ang sample. Hindi mamamatay ang order. Tama. Mas mahal pa ang tuyo kaysa tao. Huwag magreklamo. Nahulog ang basket na ito. Kulang ang bahagi ng lahat. Nabilang mo na ba ang oras ng pagtaas ng tubig? Katatapos lang ng tubig sa pangalawang oras.
Makakalakad pa sa mababaw ng 1 minuto. Pagkatapos nito, kailangan talagang tama ang pagkakasalalay ng bangka. Dumating na ang mga sample. Malaking kargamento sa tubig. Nandyan si Chen Hai sa likod. Dumating na ang mga sample. Isa sa alang-alang na kalahati ang natanggap ninyo. Talagang nag-iwan ng paraan si Chen Hai. Naging masikip ang daan. Ngunit hindi na antala ang kargamento. Ayos, tatanggapin ko ang unang batch ng mga order mula sa probinsya. Sundin ang pamantayang ito sa likod. Naging dagat na. Talagang naging bayan ng probinsya. Ang pagiging ganito ay simula pa lang. Sa hinaharap, ang mga tagapagmana ay kailangang may ranggo. Ito ang susunod na batch. Doblehin ang halaga ng deposito. Ihahatid sa loob ng 5 araw. Kaya hindi na pwedeng umasa sa mga pinatuyong isda. Kailangan nang itayo ang Jin Shabay, opisyal na drying shed. Kailangan ni Jianping ng labanan. Hindi mo naman balak na gamitin ang order mula sa probinsya. Dapat hawakan mo na rin ang lupa ng Jin Shabay sa iyong mga kamay. Anong sinasabi mo? Kung walang drying shed, hindi tayo magiging matatag. Paano magpapasa ng order sa lungsod ng probinsya? Hindi rin naman totally walang katwiran ang sinasabi niya. Kailangan sabihin ng maaga ang mga patakaran. Kung hindi, hindi talaga magiging malinaw sa huli. Tama ang tanong, hindi maliit na bagay ang magtayo ng silong. Kung hindi malinaw ang paliwanag, maagang lalabas ang hindi pagkakaunawaan. Hindi lang ito sa akin nagbabayad. Ito ay paunang bayad para sa mga order ng probinsya. Gagamitin ito para sa pagtatayo ng silungan. Hindi akin ang lupa. Hindi akin ang silungan. Nakarehistro sa grupo. Perma ng mga residente. Sino ang nagtatrabaho, siya ang magbibigay ng materyales. Dapat malinaw ang paggamit ng lahat. Kung malinaw lang sana ang mga patakaran, mas magiging matatag ang konstruksyon. Hindi pwedeng ilagay ang silungan sa tabi ng dagat. Baka masyadong malapit, madali kang maapektuhan ng amihan. Pero hindi rin pwedeng sobrang layo. Mahirap magbuhat ng mga gamit. Dati ang lugar na ito ay para sa lahat. Pagkatapos magtayo ng silungan, ano ang gagawin sa mga nakatambak na net? Mag-iwan ng isang lugar para sa mga lambat sa tabi ng shed. Kahit anong kagamitan sa pangingisda ay pwedeng ilagay sa shed. Huwag hadlangan ang mga dati ng daan ng lahat. Si Dingba sa baryo ay sinasadya ang gulo. Hindi tayo natatakot sa kanyang mga tanong. Ang kinatatakutan ay kung hindi siya magtanong at may ibang usapan. Ngayon, 3 linya ang itatakda. Una, ang shed ay pampubliko. Hindi ito para sa pribadong tao. Pangalawang libro ng mga account, bukas. Kahit sino ay pwedeng suriin. Ang kita mula sa mga order ng 3 lalawigan ay unang ibabalik ang gasto sa pagtatayo ng mga kubo. Pagkatapos ay hahatiin ayon sa sentimetro. Kailangan lang itong isulat. Wala akong opinyon. Medyo naging matigas ang tono ko kanina. Tama ang tanong mo. Mas mabuting pag-usapan ang mga ganitong bagay ng harapan kaysa sa likod. Ay, kailangan mo na namang tumanggap ng isa. Hindi ito pagtanggap. Ito ay para malaman niya na may pwesto siya sa mga alituntunin. Hindi nag-away si Mang Kang. Talagang gusto nilang magtayo ng silungan. Itayo ang shed. Matatag na ang bayan ng Shengsheng. Ano ang gagawin? Sa mga usapin sa lupa, hindi ang mga taga-baryo ang maihuling salita. Hanapin ang mga lumang dokumento tungkol sa lupa. Lumang dokumento. Kailangan lang patunayan na hindi ito pampublikong lupa. Kung hindi, hindi maitatayo ang shed. Tumigil kayo lahat. Hindi ninyo basta-basta magagamit ang lupang ito. May mga lumang dokumento dito. Ang lupa ay pag-aari ng pamilyang Chen. Narito na naman, kahapon sinabi ang tungkol sa bangka. Kahapon sinabi ang tungkol sa nayon. Ngayon naman ay tungkol sa lupa. Itim sa puti. Ang lupa sabay ng Jinsha ay pinamamahalaan ng pamilya Chen noon. Si Chen Hai ay isa ring miyembro ng pamilya Chen. Gusto niyang tanungin si Chen Man Kang kung pumapayag ito. Hindi ba't ginagamit ng lahat ang lupang ito? Ang paggamit ninyo ay hindi nangangahulugang sa inyo ito. Totoo ba itong bagay na ito, Hai? Papeles lang. At nakasabit. Luma na ang mga salita. Totoong bahay.
Ngunit ang pangangalaga sa dalawang salita ay hindi katumbas ng pagmamay-ari. Nakita ko na ang dokumentong ito. Tungkol ito sa pamilya Chen na dati nang namahala sa puok. Hindi ito nangangahulugang ibinigay ang puok sa pamilya Chen, naiintindihan mo. Noong bata pa ako, dito ako nag-ayos ng lambat. Noong panahong iyon, hindi mo pa natutunan ang mandaya. Hahaha, kapatid. Kung gusto mong linawin, wag na lang makipagtalo sa tabi ng dagat. Pumunta tayo sa punong tanggapan at ipakita ang dokumento sa lahat. Nakasulat dito ay ang plaza na pinamamahalaan ng pamilya Chen. Hindi ito pag-aari ng pamilya Chen. Ang pamamahala ay para sa lahat. Hindi ito para sa sariling kapakinabangan. Kaya, pwede bang magtayo ng kubo dito? Kailangan ng buong nayon ang pahintulot para makabuo. Ngunit hindi maaaring gamitin ni Chen Mankang ang dokumentong ito para sabihin na kanya ang lupa. Ito ay pinangangasiwaan pa rin ng pamilya Chen. Si Chen Mankang ay isang nakatatanda sa pamilya Chen. Siya ang may kapangyarihan. Ako rin ay bahagi ng pamilya Chen. Sang-ayon ako na ang lupang ito ay gamitin ng lahat. Kung susundin mo talaga ang paraan ni Chen Jayadai sa pagtatayo ng kubo, may karapatan din akong magsalita. At hindi naman ang pagtatayo ng kubo ay para magbenta ng lupa. Ito ay para sa pampublikong pamilihan sa Golden Sands Bay. Kahapon, ako ang unang nagtatanong tungkol sa lupa. Ngayon, magpapahayag na ako ng aking saloobin. Basta malinaw na nakasaad na ito ay pampubliko. Sang-ayon ako. Kaya isusulat na lang ang record. Ang shed sa Jinshabay ay para sa pangkalahatang paggamit. Ang lupa ay mananatiling pampubliko. Hindi pwedeng pag-aari ng pribado ang plaza. Hehe, hindi nakapagpigil ang lumang dokumento, tayo. Sa halip, nilinaw pa natin ang pampublikong gamit. Mas maganda na malinaw. Sa hinaharap, kahit sino pa ang gustong agawin, hindi magiging ganoon kadali. Kaya't kailangan ilagay ang mga alituntunin sa papel. Sinasabi sa salita na ito'y para sa lahat. Maaari itong bayaran ng iba anumang oras. Kapag naisulat, magiging tahimik ang lahat. Kung matatapos ang kubong ito, talagang magbabago ang Jinshabay. Nagsisimula pa lang, Kuya Manful. Nakarehistro na ang lupa bilang pampubliko. Ang dokumentong ito ay nakatulong sa kanya. Hindi makakabit ang dika. Kaya't tao ang kakabitan. Kailangan panggalawin si Zhao Daqiang. Hindi makagalaw si Zhao Daqiang ngayon. Gawin mo ang nanay ni Chen Hai. Ang pinakamalakas na bahagi niya ay ang pagprotekta sa tao. Dito ba ang bahay ni Chen Hai? Narinig kong nandito ang nanay niya. Sino ang hinahanap ninyo? Si Chen Hai. Hindi pwedeng ibang tao lang ang magsalita para sa utang niya. Wala si Chen Hai. Kung may kailangan kayo, bukas na lang sa grupo. Bakit hindi ninyo naisip yan noong may utang ang anak ninyo? Grupo. Huwag kang humawak, ikaw si Chen Hai. Sabay tayo. Ipaliwanag mo ang natitirang pera. Maghahanap ng utang sa malaking grupo, magpapaliwanag. Sa harap ng mga tao sa baryo. Sa gabi, pumunta sa bahay ko at takutin ako, nanay. Hindi ito usapin ng utang. Ito ay paghahanap ng kamatayan. Pinapunta ako ni Haizi. Huwag silang pigilan, pakinggan natin sila. Sino ang nagpadala sa kanila dito? Lumabas kayo lahat, tingnan natin. Gabi na, pumunta sa bahay para pilitin ang isang babae. Kanino ba ito napatakaran? May utang na may kasamang promissory note ba? May detalye ba? May saksi ba sa malaking grupo? Hindi kayo mga nagpapautang. Nandito kayo para manggulo. Nandito kami para sa iba. Tawagin ang mga leader ng grupo. Tawagin din ang tao ni Liu Guoliang. Hindi pwedeng ipagpaliban ang usaping ito ngayong gabi. Nandito na tayo. Huwag magmadaling umalis. Walang masama kay Haizi, ma. Huwag kang gumawa ng kalokohan para sa akin. Ma, hindi ako gagawa ng kalokohan. Pero simula ngayon, walang sinuman ang pwedeng gumamit sa iyo para pilitin ako. Nasa gitna ng gabi, may dumating. Walang resibo at walang dokumento. Kayo ba ay nanghihingi ng bayad o nagkakalat ng gulo? Sila ang mga tao ni Chen Mangku na nagpadala sa amin.
Kumuha lang kami ng kaunting bayad para sa aming serbisyo. Kapag muli kayong nagpakita sa Jinshabay, isasama ko kayo at ang mga nasa likod ninyo sa bayan. Sabi ng mga tao, ibinulgar ka ng 2 tao ni Mankang. Ngayon, sinasabi ng buong nayon na kahit si Chen Hai at ang kanyang ina ay pinakialaman mo. Hayaan mo silang magsalita. Ang reputasyon sa bibig ay walang halaga. Ang mga tala sa kamay ang maihalaga. Anong ibig sabihin nito? Gusto bang tingnan ni Chen Hai ang mga tala? Kung makita niya ang librong ito, talagang makakaahon siya. Ipadala siya ngayong gabi. Si Haizi ang librong iyon. 9 sa 10. Chen man lang. Ang mga bagay na ipinapadala sa gitna ng gabi ay tiyak na hindi dapat makita. Ano pang hinihintay? Aakyat ako para agawin ito. Ang pag-agaw pabalik ay magpapatunay na tayo ay nagnanakaw ng mga bagay. Sundan siya at tingnan kung kanino niya ibinibigay ang mga bayarin. Malapit na, lalong nagiging mabilisan siya. Mas totoo ang libro ng account. Dala-dala ang mga bagay. Sabi ni Manong Puno, hindi pwedeng iwan ang account na ito sa bayan. Naimbestigahan na ni Chen Hai na ang bayad sa kalakal ay kinonsider na utang. Ipagpatuloy pa niya ang paghahanap, hindi na mapipigilan ang 900,000. Talagang sila ang gumawa ng peking aklat. Noong panahong iyon, ang mga bayad sa kargamento at paunang bayad ay lahat nalubog sa utang. Hindi nakakapagtaka na umabot ito sa 1,000,000. Ano na ang gagawin ngayon? Hindi pwedeng sunugin. Narito ang base price ng pag-unlad ng Jinshabay. Sabi ng boss, hintayin na lang na hindi na kayanin ni Chen Hai. Maaari nang makuha ang Jinshabay sa mababang presyo. Bukas ng umaga ay aalis na. Pagkasikat ng araw, aalis na. I-lock muna ito ngayong gabi. Walang nakakaalam. Marunong ka pa nito. Maluwag ang pang-akit ng kahoy na bintana sa lumang bodega. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita, tulungan mo ako. Sapat na ba ang ginawa ni Haizi para mapatunayang may kasalanan sila? Sapat na para hindi na sila makatulog. Hindi pa rin ako kampante. Dalhin mo na ang mga talaan mamayang gabi. Tapos na, bumalik na sila. Magtago muna tayo. Hindi tama, may pumasok dito. Lumabas ka na kung hindi palalabas. Sinara ko ang pinto ng imbakan. Kasama ang tao at mga tala ay sinunog. Anong gagawin ni Haizi? Huwag mag-alala. Hindi niya matapang na sunugin ang mga talaan. May silbi pa rin ang mga talaan sa kanila. Nasaan na sila? Tumakbo sa likod na bintana. Zengben humarang sa kanya. Ngayon talagang nagnakaw na. Ang pagnanakaw ng ebidensya ay hindi kasama. Nagnakaw ng kanilang mga bagay. Mukhang may katwiran ang sinasabi mo. Pero halos maputol na ang mga binti ko sa pagtakbo. Punta tayo sa pantalan. Kinshu, humihikbi kayong 2 buong gabi, parang mga multo. Hindi ako susunod. Hintayin kayong kunin ang mga bangkay. Huwag makialam, matanda. Ito ang mga account ng Jinshabay. May pakialam ako. Dito kay Chen Hai. Bumalik ka at sabihin sa boss mo. Hindi makakapasok sa inyo ang libro ng mga utang ngayong gabi. Anong masama kung kinuha ang libro ng account? May lakas ka bang ipaalam ito sa publiko? Si Chen Manpao ay kayang sabihin na nagnakaw ka. Kaya't hayaan mong makita ng buong nayon kung ano talaga ang ninakaw ko. O kung sila ang nagnakaw. Ito ay kinuha mula sa lumang bodega sa pantalan. Kahapon ng gabi, gusto nilang dalhin ang libro. Narito ang mga resibo ng bayad at paunang bayad. At mayroon ding liham ng intensyon sa pag-unlad. Ang paunang bayad ay naging utang. Kailangan nating linawin ang utang na ito ngayon. Nagnakaw ng mga tala si Chen Hai sa gitna ng gabi. May karapatan ka pang magsalita. Ang utang ay iyo. Dapat mong sabihin na iyo ito. Kaya ipaliwanag mo. Bakit nandyan ang aking bayad? Kung sasabihin mong hindi iyo, kukunin ko ito pabalik para suriin ang peking utang. Anong pakialam mo? Chen Mankang, linawin mo ito. Ito bang account ay sa iyo? Nakasulat dito.
Matapos hindi makabayad ng utang si Chen Hai. Mababang presyo ng karapatan sa pag-develop ng Jin Shabay. Mga pumirma. Chen Mankang, mula sa simula pa lang, hindi pera ang gusto mo. Kundi ang Jin Shabay. Chen Hai, huwag kang magbintang ng walang batayan. Kailangan talagang develop ang Jin Shabay. Ginagawa ko rin ito para sa kabutihan ng buong nayon. May utang ka at hindi mo ito kayang panindigan. Hahanapan ko kayo ng solusyon. Ano ang mali dito? Sa paghahanap ng solusyon, ginawang utang ang halaga ng mga kalakal. Pinipilit ang tao sa suliranin. Ito ang tinatawag na paghahanap ng solusyon. Tumahimik ka, ito ay usaping Chen. Hindi ito para sa iyo upang makialam. Ang Jin Shabay ay hindi ari-arian ng pamilya Chen. Hindi rin ito iyong ari-arian. Kinuha mo ang utang ko para palitan ang Jin Shabay sa mababang presyo. Ito talaga ang tunay mong balak. Ang mga libro ng account ay ninakaw mo sa gitna ng gabi. Sino ang nakakaalam kung may mga daya dito? Sino ang nagdala ng libro ng account sa lumang pier kagabi? Sasabihin mo bang peke ang libro ng account? Kaya ipaliwanag mo. Bakit kailangan mong ipadala ang tao mo sa gitna ng gabi? Itago muna ang aklat na ito. Ngayon, sa harap ng lahat, pagsamahin ang mga bagay na maaaring pagsamahin. Ang halagang 28,000 ay paunang bayad. Hindi rin ito dapat mag-accumulate ng interest. Kilalang-kilala ko ang resibong ito. Noong araw, ang mga kalakal na ito ay ipinadala sa bayan. Hindi ito utang. Kung ganito ang pagbibilang, sa 1,000,000, gaano karaming peke ang kailangang may? Sa ngayon, higit sa 600,000 ang natukoy na may problema. Ang natitira ay ipagpapatuloy pang imbestigahan. At ano ang gagawin sa pera ko? Ako rin ay tumanggap ayon sa talaan. Tuloy ko ang tunay na mga account. Para sa peking account, hanapin mo ang taong nagbukit. Chen Mankang, ikaw ang nag-ugnay ng mga account noon. Ngayon, lumabas na ang peking account. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Huwag kang maligaw ng landas dahil kay Chen Bai. Ngayon, gusto lang niyang umiwas sa bayarin. Sabi ko na ito ng malinaw. Tinatanggap ko ang totoong tala. Hindi ko tinatanggap ang peke. Ikaw, kaya mo bang magsabi nito? Ang peke na tala ay walang kinalaman sa iyo. Ang utang ni Kinsui ay re-reviewin batay sa totoong tala na na-verify. Ang bahagi ng peke na tala ay hindi na dapat isali sa usapin. Sa pagkakataong ito, ang utang mo kay Haizi ay nabawasan ng higit sa kalahati. Kapag bumaba ang utang, mas madali nang makuha ang Jin Shabay. Haizi, talagang natrap ka nila. Kaya kailangan nating mas maging maingat sa mga account. Hindi na natin sila dapat pahintulutan na lokohin. Ngayon ay nagbukas lang tayo ng isang puwang. Hindi pa natatapos ang pagsusuri sa mga account. Hindi pa talaga matatag ang Jin Shabay. Nawala ng malaking mukha si Chen Mankang. Hindi siya basta-basta tatanggapin ito. Ano na ang gagawin ni Kuya Manzai ngayon? Nakasara na ang account niya. Hindi na rin niya mapigilan ang mga utang. Sabi ng boss, kung hindi na kaya kontrolin ang account, magpatuloy na lang sa tamang daan. Inilapit na nila ang aplikasyon para sa pag-develop ng Jin Shabay. Sa ngayon, hindi pa payagan ng barangay. Hindi naman nila kailangang pumayag agad-agad. Hayaan munang bumaba ang county para sa pagsusuri. Tapos sabihing ang pag-unlad ay makakapagbigay ng pera. Kapag nagulo ang isip ng tao, hindi na kayang panindigan ang mga alituntunin ni Chen Hai. Sino ang namamahala dito? Ang county ay tumanggap ng aplikasyon para sa pagsusuri ng pag-unlad ng Jin Shabay. Talaga namang dumaan sila sa tamang daan. Ako si Chen Mankang. Sanay ako sa sitwasyon dito sa bay ng Jinsha. Hindi lang isang tao ang namamahala sa bay ng Jinsha. May mga grupo ng mga mangingisda dito na nag-aalaga ng mga pangingisda at mga order mula sa probinsya. At pati na rin ang kabuhayan ng buong nayon. Kung gusto mong mag-imbestiga, makinig ka muna sa sinasabi ng lahat. Chen Hai, huwag mong ipakita ang sarili mo na parang ikaw ang sentro ng buong nayon. Mahalaga ang pag-unlad. Hindi ka dapat humadlang, ikaw na may utang. Hindi kami natatakot sa pagsusuri. Ngunit hindi na disyerto ang Jin Shabay ngayon. Mayroon na itong matatag na produksyon. Kailangan ninyong tingnan. Tingnan din kung paano natin pinapangalagaan ang mga tao ngayon. Sige, tingnan muna ang lugar. Huwag hayaan silang tingnan ang pamilihan ng isda muna. Dalhin sila sa bakanting lupa sa Hilaga. Narito ang puok ng pagpapatuyo ng isda. Nagsimula na ang mga order mula sa probinsya. Mula sa Jin Shabay ang mga ito. May pagpapatuyo at paghahatid. Pagsusugo. Ang mga talaan na ito ay pampubliko. Sino ang nagtatrabaho, siya ang nagtatala.
Sino ang makakatanggap ng anong halaga? Nasa itaas lahat. Noon, natatakot akong siya'y mag-isa. Ngayon, nakalatag na ang mga account. Kaya't lahat ay kampante na. Ako ay mula sa Liuji sa bayan. Ang mga tuyong isda at mga produkto mula sa dagat sa Jinshabay. Talagang nagsimula ng pumunta sa probinsya. Baguhan pa lang ang industriyang ito. Sayang naman kung basta-basta lang ang pag-unlad. Ano namang industriya ang isang isdang tuyo? Kailangan itong paunlarin. Magpatayo ng kalsada, bahay, at iba pang negosyo para sa mga boss. Mas mabilis ang pagpasok ng pera. Mabilis kumita, mabilis din ang kita. Ang Jinshabay ay umaasa sa dagat para sa kabuhayan. Hindi lang sa isang beses na pagbebenta. Ang hilagang suburb ay pugad ng itim na isda. Kamakailan lang may nagpasabog sa mga bato. Nakalat ang mga isda minsan. Naging baliw kami sa loob ng 3 araw bago unti-unting bumalik. Hindi ito isang walang laman na dagat. Ito ay isang dagat ng apoy ayon sa mga dokumento. Ang baybayin na ito ay hindi ginagamit. Halos walang matatag na produksyon. May isa pang bagay na kailangang beripikahin. Sabi ng nag-apply. Walang opisyal na proseso ng operasyon ng Jinshawan sa kasalukuyan. Ito ay isang pribadong organisadong kalakalan. Kung totoo man, kailangang itigil ang puok ng isda at ang sentralisadong pagtanggap. Paano na ang mga order mula sa probinsya kung ititigil ito? Chen Hai, palagi mong sinasabi na may mga alituntunin. Ngayon, tinatanong nila ang mga dokumento. Maaari mo bang ipakita ito? Nakabukas na ang aming mga account. Ano pang dokumento ang kailangan? Kung kailangan ng dokumento, magbigay ka ng dokumento. Sinasabi mong magbigay tayo. Hindi makapaghintay ang mga order mula sa probinsya. Ibigay ang mga backup at patunay ng operasyon bago magtanghali bukas. Huwag munang ilabas. Marunong ka bang magbilang ng pera? Marunong ka bang manghuli ng isda? Ngunit may mga pintuan na hindi basta-basta mo maaarok. Hindi mo makukuha ang mga dokumento. Marunong ka bang magbilang ng pera? Marunong ka bang manghuli ng isda? Ngunit may mga pintuan na hindi basta-basta mo maaarok. Hindi mo makukuha ang mga papeles. Ang mga papeles ay hindi pintuan. Ito ay daan kung ito ay barado. Kailangan itong hukayin sa harap ng lahat. Kahit gaano kakatigas ang dila, bukas ng tanghali hindi mo maibigay ang pera. Kailangan itigil ang pabrika ng isda. Mawawalan din ng halaga ang mga order mula sa probinsya. Ano ang gagawin ni Haizi? Mga papeles na ito, hindi ito magagawa sa isang gabi. Hindi na tayo matutulog ngayong gabi. Ipapasa ang listahan ng mga gawain at pirmahan ng mga residente. Order ni Liu, deposito sa lungsod. Ilabas mo na lahat. Kung gusto mong pumasok ng walang pahintulot. Kung hindi, susundin natin ang mga patakaran. Kung gusto nilang magproseso, hayaan kong ang bawat transaksyon sa Jinshabay. Maging bahagi ng proseso. Ako si Liuji, magpapatotoo ako. Hindi nagbebenta ng lihim ang Jinshabay. Ito ay may matatag na supply. Si Dakiang ay nangungumusta sa bawat bahay. Kung nais nilang sumali sa pangkat ng mga mangingisda sa Jinshabay, pumunta ngayong gabi upang pumirma. Sa hinaharap, hindi na ito para sa akin lang na negosyo. Para ito sa buong baryo. Oras na ni Chen Hai. May mga papeles na ba? Pirmahan ng mga residente ng sabay-sabay. Bukod sa nakalista sa pampublikong talaan, may patunay ng supply, deposito sa order sa lungsod. At pati na rin ang rehistro ng pampublikong lupa para sa drying shed. Lahat ng ito, nainom ko na kagabi. Totoo ang mga tala. Totoo ang pirma. Ang lupa ay pampubliko rin. Hindi ito may tuturing na wasto. Kinakatawan ko ang Provincial Hotel upang kumpirmahin. Ang unang batch ng mga sample ng tuyong isda mula sa Jinshawan ay pumasa. Basta't maaprubahan ang mga dokumento. Magpapatuloy kami sa pag-order. May isa pang bagay. Yung aplikasyon para sa pag-develop na inihain niyo dati. Sinasabi na ang Jinshawan ay hindi ginagamit at walang produksyon. Ito ay hindi tumutugma sa aktwal na sitwasyon. Sa lumang libro ng mga account, natagpuan din ang mga tala na gumagamit ng utang para pilitin ang paglipat ng karapatan sa pag-develop. Noong mga panahong iyon, siya ang nag-ugnay sa akin. Ang bayad sa kalakal ay itinuturing na. Nang hiram ako, natrap din ako niya. Chen Mankang, ninakaw mo ang Jinshabay. At ibinuhos mo ang lahat ng dumi kay Chen Hai. Babayaran ko ang totoong utang. Pero hindi ko kinikilala ang peking utang. Ang aplikasyon para sa pag-unlad ng Jinshabay ay pansamantalang itinigil. Hindi mo rin ito makukuha.
Ang aplikasyon para sa pag-unlad ng Jin Shabay ay pansamantalang itinigil. Si Chen Mankang ay inakusahan ng maling pag-ulat ng materyales. Ang utang ay ipapasa sa Datua County para sa patuloy na investigasyon. Ang koponan ng mga produktong dagat ng Jin Shabay ay pinahintulutang irehistro para sa pagsubok. Oh! Naging bahagi na tayo ng Jin Shabay. Mga anak, talaga tayong naging bahagi. Hindi ako ang naging bahagi. May daan na tayo lahat. Ngayon, dumating na ang pondo mula sa lungsod. 3 bahagi para sa utang. 1 bahagi para sa pang-araw-araw na gastusin. Ang natira ay hatiin ayon sa trabaho. Noon, umaasa lang sa tadhana. Ngayon, umaasa sa mga patakaran. Haizi, talagang napanatili mo ang pamilya na ito. Hindi lang ang atin pamilya ang nakaligtas. Napanatili rin ang Jin Shabay. Ay! Muling nagdagdag ang probinsya. Sabi ni Manager Feng. Ngayon, may mga tao nang tumatawag para sa dried fish ng Jin Shabay.